Sa isang digmaang hinaharap na kung saan ang pagkawasak ay hindi mapipigilan. Isang ordinaryong estudyante ang napunta sa larangan ng digmaan ng hindi sinasadya. Para mapigilan ang paulit-ulit na pangyayari, kinailangan niya na pumili. Kung babalik sa nakaraan para baguhin ang hinaharap o pigilan ang magaganap sa hinaharap para hindi na maulit ang pagkawasak sa nakaraan. Sa madilim na kalangitan, isang itim na butas ang biglang lumitaw na may grabidad na lumaki ng husto, na humihila sa lahat ng bagay tungo sa kailaliman nito. Agad na iniutos ng militar ang paglikas ng lahat ng sibilyan sa nakapalibot na lugar. Isa sa mga robot na ipinadala upang suriin ang sitwasyon ay hinigop papasok at naglaho ng walang bakas. Nang umagang iyon, gaya ng dati, ginising si Wades Ayaba ng kanyang nakababatang kapatid na babae. Pagkatapos mag-almusal, nagmadali siyang pumunta sa istasyon ng tren upang makarating sa paaralan ng maaga dahil ngayon ang unang araw ng bagong semestre. Sa plataporma, nagkataong nakasalubong ni Ayaba ang isang matandang kaibigan, at ang dalawa ay nakatayo at naghihintay ng tren habang masiglang nagkukwentuhan tungkol sa kanilang bakasyon sa tag-init. Sa ibang lugar, binuksan ni Hinayam Ihara ang pinto ng isang madilim na silid at bumati ng magandang umaga sa isang bagay na nakatago sa ilalim ng isang maalikabok na tela. Pagdating ni Ayaba sa klase, natuklasan niyang binago ang ayos ng upuan, at uupo siya sa tabi ni Hina. Nahihiyang binati siya ni Hina, pagkatapos ay ibinaling ang mukha sa bintana. Sa mismong sandaling iyon, may mga kakaibang kaguluhan din na nagaganap sa kalangitan sa ibabaw ng isla ng Hakiho. Sa silid-aralan, walang humpay na umalangaw ang mga tagubilin ng guro, ngunit patuloy na iniisip ni Ayaba si Hina na nakaupo sa tabi niya. Pakiramdam niya ay tila medyo malamig at malayo ang loob nito sa kanya. Nang mapansin ni Hina ang tingin ni Ayaba, natarante siya kaya nabitawan niya ang pambura sa sahig. Mabilis itong kinuha ni Ayaba at inihagis pabalik sa kanya, ngunit hindi ito nasalo ni Hina at natisod. Agad na inabot ni Ayaba ang kamay niya para patahanan siya, at ang mismong ginawa niya ay naging dahilan para mapag-alitan silang dalawa ng guro. Habang recess, masayang naglaro ng basketball si Ayaba kasama ang kanyang mga kaibigan habang si Hina ay nakaupong mag-isa, tahimik na pinapanood siya mula sa malayo. Lumapit ang isang kaibigan at ikinwento ang kanilang kwento. Noon din, nag-trigger ng alarm ang sensor sa pulso ni Hina. Ang robot na tinangay kanina ay biglang bumagsak sa dagat sa labas ng Hakiho. Nang suriin ang sistema, natuklasan ng piloto ng robot na naglakbay ito pabalik sa panahon noong taong 2014. Dahil dito, madali niyang natunton ang impormasyon tungkol kay Ayaba. Tumawa siya ng baliw at agad na tumakbo patungo sa lokasyon ni Ayaba gaya ng itinuro ng sistema. Babala na sana ni Hina kay Ayaba nang biglang dumating ang kalaban mula sa langit, at itinutok ang baril kay Ayaba. Mabuti na lang at naitulak ni Ayaba ang dalawa niyang kaibigan papasok sa pasilyo, at muntik nang makaiwas sa bala. Tumakas ang lahat sa takot. Bagamat nakatakas sila ng isang beses, namataan pa rin ang grupo ni Ayaba at walang humpay na hinabol. Mabuti na lang at tila hindi maganda ang target ng sumasalakay, kaya wala pa sa kanyang mga bala ang tumama. Nang maubusan siya ng bala, lumipat siya sa ibang sandata at nagpatuloy sa paghabol. Gumamit si Ayaba ng bisikleta para makatakas, dahilan para mawala ng balanse ang humahabol at matamba pa atras. Kinutya pa nga siya ni Ayaba na sumunod para ilayo ang lahat sa panganib. Kumuha rin si Hina ng motorsiklo at hinabol sila. Lumihis si Ayaba sa makikipot na eskinita upang harangan ang paningin ng kanyang kalaban. Hindi niya nakalimutang babalaan ang mga tao sa paligid niya na tumakbo, at mabilis na nahabol ni Hina at sinabihan itong sumunod sa kanya. Walang oras para sa mga paliwanag, kaya't sumunod na lamang ang nagawa ni Ayaba. Mabilis na papalapit ang kalaban na robot, mabangis na umaatake ng walang tigil. Sumugod si Hina sa isang gusali at dali-daling pinaandar ang CBP-014. Nawala na sa paningin ni Ayaba si Hina at walang humpay na hinahabol. Nang nasa panganib si Ayaba, dumating si Hina at pinasabog ang robot para iligtas ito. Ang umaatake ay tila isang taong kilala na ni Hina noon. Nang makita niya itong lumitaw, labis siyang nagulat. Nang makitang si Hina ang nasa loob ng pink na robot, hindi nag-atubiling sumakay si Ayaba. Lalo lamang nitong ikinagalit ang piloto ng kalaban, at sumugod siya upang sumalakay. Hindi niya maintindihan kung bakit papanig si Hina kay Ayaba. Walang imik si Hina at puro atensyon ang itinoon sa labanan. Nang makakita siya ng pagkakataon, hindi siya nag-atubiling paputukan ang robot na matagumpay na sumire sa sistema ng supply ng enerhiya nito. Gusto ni Ayaba na sabihin niya sa kanya ang lahat ng nangyayari. Bumantong hininga si Hina at nagsimulang ibunyag ang katotohanan. Sa ibaba, nagtipon ang mga mausisa na manunood sa paligid ng robot ni Hina upang kumuha ng mga litrato. Ang totoo ay parehong nagmula sa hinaharap sina Hina at ang piloto ng kaaway.
Ang misyon niya sa pagparito sa panahong ito ay protektahan si Ayaba kahit na ngayon lang niya ito nakilala noon. Talagang nagulat siya nang italaga sa kanya ang upuan sa tabi nito. Pinagtibay din ni Hina na hindi niya kailanman inalis ang tingin sa kanya dahil alam niyang balang araw darating ang lalaking iyon para patayin siya. Habang nag-uusap ang dalawa, nagmabalisa ng puwersa ang mga pulis para palibutan sila. Nang matapos ang kanyang misyon, wala nang ibang nagawa si Hina kundi bumalik sa kanyang sariling mundo upang maiwasan ang pagkabihag. Si Hina mismo ay hindi sigurado kung matagumpay niyang maa-activate ang sistema para makabalik. Ngunit para makatakas sa sitwasyong ito, wala na siyang ibang pagpipilian. Nang sandaling iyon, naglabas ang sistema ng isa pang alerto sa panganib. Hindi ka panipaniwala, hindi pa nolipol ang kalaban. Walang ingat siyang sumugod at hinarang ang robot ni Hina, pagkatapos ay inactivate ang kanyang self-destruct sequence. Sinunggaban niya si Hina at lumipad pa itaas. Pilit siyang nagpumiglas para makawala ngunit hindi niya magawa. Masyado nang napinsala ang robot ni Hina kaya hindi na niya ito matiis pa. Sa pamamagitan ng sistema ng komunikasyon, tinawag ng kalaban si Hina at idineklara na kakalagkarin niya ito at si Ayaba patungo sa kanilang kamatayan. Sa eksaktong sandaling iyon, muling bumukas ang isang bitek sa kalawakan. Mabilis na nagdesisyon si Hina. Putulin niya ang koneksyon sa kalaban at itinulak ang kanyang robot patungo sa bitek. Inilagay ni Ayabo ang lahat ng kanyang tiwala sa kanya. Bago pa man magsara ang siwang, nakapasok na sila. Sumabog ang robot ng kalaban. Doon din nagpaalam si Hina kay Ayaba. Sinabi niya rito na naghihintay sa kanya si Dayo sa hinaharap at pagkatapos ay nawala ito. Nang magising si Ayaba, natagpuan niya ang sarili sa loob ng isang robot na may maraming boses sa paligid niya na binabanggit ang pangalang Dayo. Isang matinding labanan ang nagaganap sa lugar na ito. Nagkalat ang mga fighter jet at robot sa lahat ng dako. Natukoy ni Mayuka na ang feeding match seizure ay tumutugon at nakipagsabayan pa nga ito kay Dayo. Namangha si Elvira dahil walang tao sa loob ng robot noon. Habang nalilito pa rin si Ayaba sa nangyayari, nagpakita ang sistema ng isang abiso na siya at si Dayo ay nakamit ang mahusay na synchronization. Nagliwanag ang mga mata ng robot at matagumpay itong nagising. Biglang inatake ang lihim na himpilan ng alyansa habang kinakarga ang mga supply. Bagamat lumaban sila ng may matinding paglaban, nakapipinsalo pa rin ang mga nasawi. Sa loob ng command center, kinailangan nilang patayin ang lahat ng hindi mahahalagang sistema upang makaalis ang Signas. Humingi ng pahintulot si Conrad na i-deploy ang Brayden ni Dayo. Labis din na nabagabag si Jengo Koremitsu dahil hindi na niya makontak si Locson. Ang kanilang panig ay maaari na lamang umasa sa tatlong natitirang Valiancers upang baguhin ang takbo ng sitwasyon. Ang kahilingan na ipadala si Brayden ay inaprobahan ng mga nakatataas. Si Dayo, kasama sina Conrad at Jarl, ay walang takot na sumugod sa labanan. Inutusan ni Bizen Jerifil ang iba pa na salakayin ang mga paparating na reinforcement habang siya at si Tarjim ang hahawak sa barko. Walang humpay na hinabol ng kalaban, nagpakawala ng sunod-sunod na putok ng baril at maging mga granada. Bigla silang nakatanggap ng magandang coupling signal sa pagitan ni Locson at Brayden na pinapatakbo ni Dayo. Natigilan ang lahat dahil walang nakakaalam kung sino ang nagpapaandar kay Locson. Hiningi ni Lieutenant Commander Lin Kleinbeck ang pagkakakilanlan. Sa kanyang panig, nakarinig si Ayaba ng mga boses at desperadong gustong malaman kung nasaan siya at kung ano ang nangyayari. Matapos magpakilala si Ayaba, inakala ni Lin na siya ay mula sa research lab at inutusan itong lumipat sa cargo elevator. Pero hindi man lang alam ni Ayaba kung paano gamitin si Locson. Hindi rin maganda ang sitwasyon sa labas para sa koponan ni Dayo. Nagpasya si Django na pagsabayin sina Dayo at Ayaba, kung hindi ay mahuhulog si Locson sa kamay ng kalaban ng hindi man lang lumalaban. Ang tanging paraan para makakilos ang isang hilaw na recruit na tulad ni Ayaba ay sa pamamagitan ng pagtanggap sa mga kasanayan ni Dayo sa pamamagitan ng synchronization. Nag-aalala si Elvira dahil wala silang alam tungkol kay Ayaba. Ikinatwiran din ni Lin na ang seguridad ang pinakamahalaga. Nang humarap si Django at Oko ng buong responsibilidad, saka lamang nag-aatubiling pumayag si Lin na hayaang mag-synchronize sina Ayaba at Dayo. Medyo nadismaya si Dayo, ngunit dahil utos iyon, wala siyang nagawa kundi sumunod. Nagpatuloy siya sa synchronization habang iniiwasan ang mababangges na atake ng kalaban. Natukoy na rin ng kalaban ang lokasyon ni Ayaba. Agad na ibinigay ni Bison ang kanyang kasalukuyang target kay Mikhailov at ibinalik ang direksyon kay Tarjim upang atakihin si Dayo. Dahil hindi pa makontrol ni Ayaba si Locson, tanging ang magagawa lang ni Dayo ay sumulong sa hanay kung saan matatanggap ang mga command code. Lumipad si Bison kasama si Tarjim, ginagawa ang lahat para harangan si Dayo. Doon naalala ni Ayaba na si Dayo ang taong binanggit ni Hina bago ito nawala.
Nang mapagtanto ni Bison na sinusubukan ni Dayo na maabot ang isang partikular na posisyon, inutusan ni Bison si Mikhailov na magpaputok. Sinunod ang mga tagubilin ni Dayo, sinigaw ni Ayaba ang utos, agad na tinanggap ni Dayo ang utos ni Connector Dayo. Mabilis na natapos ng dalawa ang pagsabay. Dahil dito, muntik nang hindi nakaligtas si Ayaba sa atake ni Mikhailov. Bago pa man maintindihan ni Ayaba ang nangyayari, muling sumugod si Mikhailov sa kanya. Sa gitna ng krisis, likas niyang ginamit ang mga kasanayan sa pakikipaglaban na natanggap niya mula kay Dayo upang lumaban. Ang synchronization ay hindi lamang nagbigay ng mga kasanayan kay Ayaba Dayo, kundi dinobol rin nito ang normal na output ng lakas ni Brayden. Nakamit ito hindi lamang dahil sa napakataas na synchronization rate, kundi dahil din sa mayroong kakaibang katangian kay Ayaba na kahit si Elvira ay hindi matukoy. Si Tarjim, na itinuturing pa rin si Locsin bilang isa lamang ordinaryong Alliance Valenseer, ay itinulak ito sa lupa. Matapos makapag-adjust sandali, nagawa ni Ayaba na gumanti ng atake, at matagumpay na naputol ang kaliwang braso ng robot ni Mikhailov. Matapos makatipan ng sapat na pagmamanman sa bagong modelo ng Valley Answer, inutusan ni Bison ang kanyang pangkat na tapusin ang operasyon. Umatras ang kalaban. Agad na inutusan ni Anes Rossetti ang pangkat ng Valley Answer na bumalik sa base. Nabunyag ang lihim na himpilan. Inaasahan ni Django ang pangalawang bug zone ng pag-atake mula sa kalaban. Hindi ito pinansin ni Elvira at nagmadaling umalis dala ang isang first aid kit, tinawag si Mayuka na sumama sa kanya. Binitawan ni Dayo ang synchronization, dahilan para agad na mahulog si Ayaba, bagamat ligtas siyang nakarating. Nagpumiglas siya ng ilang sandali ngunit hindi siya makalabas ng Locsin at aksidenteng nakakita ng hair clip sa loob ng cockpit. Biglang bumukas ang cockpit at nang makaramdam ng ginhawa si Ayaba, itinutok ni Dayo ang baril sa kanyang ulo at tinanong kung sino siya. Iniuulat din ni Django ang sitwasyon sa kanyang mga nakatataas at hinimok ang agarang paglikas. Dahil ang operasyong ito ay lihim, hindi makapagpadala ng mga reinforcement ang mga nakatataas. Maaari lamang nilang utusan ng pangkat na bumalik agad sa pangunahing base at huwag mag-iwan ng anumang bakas ng eksperimento. Si Ayaba ay masusing sinusuri ni Mayuka gamit ang mga kagamitang medikal. Itinaas ni Lin ang student ID ni Ayaba at ipinaalam sa kanya ang kasalukuyang kalagayan ng mundo. Sa puntong ito, ang Japan ay kaalyado ng Free Treaty Alliance, at ang barkong kanilang sinasakyan ay kabilang din sa alyansa. Mula noong nakaraang taon, ang alyansa ay nakipagdigma sa Federal na Republika ng Sigilia. Ang tunggalian ay lalong lumala. Hindi pa rin naniniwala si Dayo sa kwento ni Ayaba tungkol sa kanyang paggaling mula sa nakaraan at patuloy na nakatutok sa kanya ang kanyang baril. Nang sandaling iyon, tumawag si Anes para ipaalam sa kanila na gusto ni Django na makasama sina Elvira at Dayo sa kanyang opisina. Itinaas ni Ayaba ang hair clip, sinusubukang patunayan na totoo ang lahat ng sinabi niya. Ngunit para kay Dayo, wala itong kahulugan. Sa panig ni Bison, pagkabalik nila, hindi lamang sila hindi pinagalitan, kundi pinuri pa sila ni Alfred Gallant. Dumating si Margaret O'Keefe, isang supervisor ng gobyerno, at ipinaalala kay Alfred na kailangan nilang kunan ng larawan ang isa sa mga bagong modelo ng Valley Answer upang magkaroon ng specimen ang gobyerno para sa pananaliksik. Dumating sina Lin, Elvira, at Dayo sa opisina ni Django. Naniniwala si Elvira na totoo ang mga sinabi ni Ayaba. Iniulat na ni Django sa kanyang mga nakatataas na ibabalik niya si Ayaba sa pangunahing base. Sa oras na ito, sinamahan na ni Conrad si Ayaba sa kanyang tuluyan. Ayaw ding ikulong ni Django si Ayaba at ipagsapalaran na magdulot ng karagdagang hindi pagkakaunawaan. Gayunpaman, nilinaw ni Dayo na ayaw niyang magpatuloy sa pakikipaglaban kasama si Ayaba. Mahigpit silang inutusan ni Django na maghanda agad dahil ang Cygnus ay aalis patungo sa base ng North America. Ibinalik ni Mayuka ang mga nakumpiskang gamit ni Ayaba at mabait na tinanong kung kumusta na siya. Napansin ni Conrad na tila hindi maganda ang kalagayan ni Ayaba kaya inabutan niya ito ng isang chocolate bar, sinabihan itong kumain muna ng kaunti at magpahinga. Nakatanggap sila ng abiso na ilulunsad ang Cygnus sa loob ng 15 minuto at mabilis na tumulak palabas. Hindi nila nakalimutang ipakita kay Ayaba kung paano buksan ang pinto at ipinaalala sa kanya na huwag maliga. Habang nagmamadali ang lahat upang maghanda para sa pag-alis ng Cygnus, biglang lumitaw ang submarinong Trident na Sigilian, na naglunsad ng susunod na alon ng pag-atake. Nang paakyat na ang Cygnus, tuluyang nawasak ang base. Naglunsad din ng kampanya ang pangkat ni Bison, dala ng matibay na paniniwala na ang mga kaaway ng Sigilia ay malilipol. Natuklasan noong unang kalahati ng ika-21 siglo, ang revolusyon ng enerhiya ng Nectaribium ay ganap na nagpabago sa pandaigdigang tanawin.
Taglay ang napakalaking pinagmumulan ng yamang ito, ang Sigilia ay umangat upang maging isang superpower, patuloy na pinalawak ang impluensya nito at sinakop ang mga kalapit na bansa. Hindi nagtagal, ang mga bansang sumasalungat sa Sigilia ay bumuo ng Free Treaty Alliance, at sumiklab ang digmaan sa buong mundo. Pagkatapos ng maraming malalaking labanan, napagtanto ng alyansa na sila ay nasa kawalan at nagsimulang bumuo ng isang bagong sistema ng labanan. Ang sistemang iyon ay ang coupling system. Gayunpaman, dahil sa isang aksidente habang nagsasagawa ng pagsubok, kinailangang ihinto ang pananaliksik dahil masyadong malala ang mga pagkalugi. Gayunpaman, isang taon bago sumiklab ang ikatlong digmaang silangan, tahimik na nagpatuloy ang pananaliksik, na nakatago ng palihim. Nang matapos ni Mayoka ang kanyang paliwanag at lumingon upang tingnan si Ayaba, natagpuan niya itong mahimbing na natutulog. Ang sistema ng pagkabit ay isang sikreto sa antas pambansa. Kahit na si Ayaba ay isang manlalakbay sa oras mula sa nakaraan, siya ay kasalukuyang isang hindi rehistradong mamamayan, at sa makatuwid ay mahigpit na binabantayan. Galit na galit si Mayoka na ginugol niya ang kanyang oras sa pagtuturo kay Ayaba para lamang makatulog ito. Taos-pusong humingi ng tawad si Ayaba at ikinwento ang tungkol sa pinagdaanan niya. Ngunit mula simula hanggang katapusan, itinanggi ni Mayoka ang lahat ng sinabi niya at tila panaginip lamang. Dinala ni Mayoka si Ayaba sa lugar kung saan nakakulong si Locson, na nagpaalala sa kanya ng pag-upo niya sa loob nito kasama si Hina. Ngunit ang Valley Answer na ito ang orihinal na modelo, ibang-iba sa modelong ginamit ni Ayaba noon. Muling isinusulat ni Elvira ang datos ng sistema para kay Ayaba dahil ang mga Valley Answer na ginawa para sa coupling system ay palaging espesyal na nakakalibrate upang umangkop sa bawat piloto. Natigilan si Ayaba nang malaman na kailangan niyang ipagpatuloy ang pagpipiluto sa Valley Answer na ito sa labanan. Biglang lumitaw si Dayo at binalaan sina Ayaba at Mayoka na ang barkong ito ay isang pambansang lihim at ang mga sibilyan ay hindi pinapayagang malayang makasakay. Ngunit si Mayoka ay hiniling ni Elvira na bigyan si Ayaba ng isang paglilibot, kaya wala siyang ginawang mali. Muling nagtalo sina Ayaba at Dayo. Sa sandaling iyon, tumunog ang alarma, agad na umalis si Dayo. Sinabihan ni Mayoka si Ayaba na bumalik sa kanyang silid at pagkatapos ay nagmadali ring umalis. Nalagpasan na ng mga kalaban ang ikatlong perimeter at makakalapit sa loob ng 2 minuto, ngunit kailangan pa ng 5 minuto ang mga makina para mapuno ang buong karga. Inutusan ng squadron ng mga Valley Answer na ipagtanggol ang inang barko hanggang sa ganap na mapaandar ang mga makina. Mabilis na naglunsad ang mga Valley Answer. Kailangan lang nila ng oras, kaya hindi na kailangang mag-overstretch. Agad na inilabas ng Cygnus ang baluti nitong Nectar upang protektahan ang barko. Nang ganap ng ma-charge ang mga makina, inutusan ni Lin ang lahat ng mga Valley Answer na umatras. Naging maayos naman ang lahat ayon sa plano. Inutusan ni Django ang Cygnus na bumilis sa pinakamataas na bilis, ngunit bigla silang nakatanggap ng alerto tungkol sa isang napakalaking pinagmumulan ng enerhiya sa posisyon ng alas 6. Hindi nakaiwas ang Cygnus sa oras at direktang tinamaan ng isang Nectar cannon ang likurang thruster block nito. Ang umatake ay walang iba kundi si Alfred ni Zegelia. Agad na nagpaputok si Alfred ng isa pang putok na lubhang nasira ang mga makina at naging dahilan upang hindi sila makabilis. Nang lumingon ang pangkat ni Dayo upang harangin si Alfred, agad silang hinaranggan ng pangkat ni Bison. Si Dayo ang inatas ang makipaglaban kay Alfred. Napansin ni Alfred na hindi pa nagbabago ang anyo si Brad Ian at hindi siya nagmamadaling lumaban. Mabilis na kinontak ni Django si Ayaba, nais makipag-usap ng maikli sa kanya. Sinusubukan ng grupo ni Bison na pasukin ang ligtas na hangganan ng Cygnus. Naabutan ni Dayo si Alfred at nagpakawala ng sunod-sunod na putok, ngunit nakaiwas lamang si Alfred nang hindi gumanti ng kahit isang putok. Habang sinusubukan ni Dayo na alamin ang kanyang plano, isang pangkat ng mga matatapang na mandirigma ang biglang sumulpot mula sa kung saan at tinambangan siya. Lalaban si Alfred at susuportahan sila sa kanilang laban kay Dayo. Ang nakipaglaban kay Dayo ng malapitan ay walang iba kundi si Hina, ang pilutong lubos na iginagalang ni Major Riazan. Agad na iniulat ni Dayo ang kanyang sitwasyon sa Cygnus. Ang layunin ni Alfred sa pagkakataong ito ay napakalinaw, gusto nilang hulihin si Brad Ian. Ngunit lahat ng iba pang mga Valley Answer ay itinali ng koponan ni Bison. Masyadong malayo si Dayo para magbigay ng suporta sa pagpapaputok ang Cygnus. Tanging si Ayaba, na nagpipiluto kay Locson, ang makapagliligtas kay Dayo sa sitwasyong ito. Bagamat nakaramdam ng pagkakasala si Django sa pagkaladkad sa isang sibilyang tulad ni Ayaba sa labanan, wala na silang ibang pagpipilian. Sa kabila ng medyo takot, tumanggi si Ayaba na umupo na lang at maghintay sa kamatayan. Nang lumipad si Ayaba, pinutol ni Dayo ang kanyang pakikipagtipan kay Hina at lumipad patungo sa kanya.
Habang papalapit ang distansya, sinimula ng dalawa ang proseso ng pagsabay. Nang makumplito ang pagsasama, muli silang nagpalit ng anyo sa kanilang bagong pinagsamang anyo. Mabilis na sumugod si Dayo patungo kay Alfred na iwan si Ayaba na harapin si Hina ng mag-isa. Bagamat bumuti ng malaki ang bilis ni Dayo, itinuring pa rin siya ni Alfred na biktima lamang. Paulit-ulit na pinaputokan ni Alfred si Dayo, ngunit madali nitong naiwasan ang bawat putok. Hindi lang iyon, nataman pa ni Alfred ang sarili niyang nasasakupan. Inutusan ni Alfred ang kanyang mga tauhan na muling magtipon. Walang humpay siyang hinabol ni Dayo. Nang tangkain ni Hina na harangin si Dayo, hinaranggan ni Ayaba ang kanyang daan. Dahil sa kakayahan ni Dayo, napagtagumpayan ni Ayaba ang laban ng hindi nahuhuli kahit kaunti. Dahil sa coupling system, mabilis at tumpak na naibahagi ng mga piloto ang kanilang mga saloobin, pati na rin ang kanilang buong sensory input, na lubos na nagpahusay sa geometric combat performance ng Valley Answer. Ang kapangyarihang nakaharap ng mga piloto ng Sigilian ay higit na lumampas sa limitasyon ng agham at teknolohiya. Ngayon lang napagtanto ni Alfred na labis niyang minamaliit ang kanyang kalaban. Sumugod si Pasa para pigilan si Dayo ngunit tuluyan na siyang natamba. Nang makitang lumalala ang sitwasyon, sumugod si Bison para suportahan si Alfred. Nasanay na si Ayaba sa pakikipaglaban at malapit nang matalo si Hina. Ngunit nang mabasag ang cockpit ng magiting, laking gulat niya nang matuklasan na ang kalaban na kanyang kinakalaban ay si Hina. Mabilis na bumagsak ang synchronization rate, at ang koneksyon ay malapit nang maputol. Pilit na sinubukan ni Ayaba na buksan ang kanyang cockpit para maabot si Hina. Naapektuhan si Dayo ng pagkagambala at bumagsak sa sakit dahil sa pagkakahawak niya sa kanyang mga kontrol, dahilan para mahulog si Brad Ian ng malaya. Kinailangan ni Dayo na pilitin ang sarili na bumangon para mabawi ang kontrol. Nang magkamalay si Hina, labis siyang nagulat nang malaman niyang ang piloto ng kalaban sa harap niya ay si Ayaba. Wala talagang ideya si Hina kung sino si Ayaba sa puntong iyon. Isinugol ni Ayaba ang kanyang buhay sa pag-akyat palabas ng cockpit para iligtas ito. Ngunit sa paningin ng kalaban, ang kanyang mga kilos ay tila isang pagtatangka na hulihin si Hina bilang isang bilanggo. Galit na sumugod si Bison na parang isang bulk zone ng hangin, ngunit dumating si Conrad sa tamang oras upang mamagitan. Habang wala nang bantay si Ayaba, itinutok ni Hina ang kanyang baril at binaril siya, dahilan para matamba siya pabalik sa cockpit. Agad, na-inactivate ng sistema ang mga protocol sa pagtakas para sa mga emergency. Matagumpay na dinala ni Bison si Hina. Matapos silang habulin ni Conrad, binaril siya at malubhang nasugatan. Personal na sumali si Alfred sa labanan, ngunit nabigo na ikinadismaya ni Margaret. Sa panig ni Ayaba, hindi naman gaanong malala ang pinsala. Sa sandaling iyon, parehong naiisip ni na Ayaba at Dayo si Hina. Pagbalik sa base, galit na sinuntok ni Dayo si Ayaba sa mukha dahil muntik na niyang mapatay si Conrad. Nang makita si Conrad na nakahiga at nasasaktan sa isang stretcher, labis siyang nakonsensya. Walang humpay na pinagalitan ni Dayo si Ayaba dahil sa pagbukas ng kanyang cockpit para kausapin ang isang piloto ng kalaban. Ngunit sa paningin ni Ayaba, hindi si Hina ang kaaway. Siya ang taong nagligtas sa buhay niya. Pinayuhan ni Jarl si Dayo na magpahinga dahil nasira ang utak nito dahil sa sapilitang pag-synchronize. Ipinaalala rin ni Donahar kay Dayo na sibilyan lamang si Ayaba, kaya hindi nila maaasahan na susunod siya sa mga regulasyon ng militar. Dahil sa pagsisisi, lumapit si Ayaba sa panig ni Conrad. Ngunit hindi siya sinisi ni Conrad. Ngumiti pa si Conrad at sinabing si Ayaba ang kanilang tagapagligtas. Ang Cygnus ay pupunta na ngayon sa base ng Narashino para sa mga pagkukumpuni at muling pagsusuplay. Ang buong unit ay inutusan na manatiling handa para sa anumang sitwasyon. Matapos ang nakakahiyang pagkatalo ni Elfried, nais ni Margaret na ikulong si Hina. Ngunit sinubukan ni Elfried ang kanyang makakaya upang ipaliwanag at tutulan ang desisyon. Tumanggi si Margaret na makinig sa anumang dahilan at umalis. Hindi rin naniwala si Bison na nakipagsabuatan si Hina sa kaaway. Nangako si Elfried na gagawin niya ang lahat para mapalaya ito. Pagdating sa Narashino, binigyan si Ayaba ng kalayaang makagalaw. Labis na nabalisa si Lin nang malaman niyang kakilala ni Ayaba ang isang piloto ng kalaban. Tiniyak ni Django kay Lin na walang magiging problema hanggat binabantayan nila si Ayaba. Palihim na sinundan ni Mayuka si Ayaba ngunit mabilis siyang nahuli nito. Kaya't nauwi sa paglalakad ang dalawa. Nagulat si Elvira na si Mayuka ang nagboluntaryo para sa atas na ito. Nag-aalala rin si Anissa para kay Mayuka. Biglang lumitaw si Lin sa likuran nila, iniabot ang natitirang mga tungkulin kina Anissa at Elvira, saka umalis. Nang bumalik si Ayaba sa dating kinaroroonan ng kanyang tahanan, ang lugar ay naging wala ng iba kundi isang inabandonang ilang.
Wala ni isang tala na natagpuan tungkol sa kanyang nakababatang kapatid na babae. Magkasama silang pumunta sa lumang paaralan ni Ayaba. Umakyat ang dalawa sa pader para makapasok. Ang paaralan ay winasak ng digmaan at walang katiyakang isinara. Kinuha ni Ayaba ang isang sira-sirang at di formal na bola ng basketball, casual na inihagis ito papunta sa ring at binawa siya ng mga alaala ng kanyang mga kaibigan. Ang kanyang tahanan, ang kanyang paaralan, at ang alimpuyo ng liwanag na nagdala sa kanya rito ay nawala lahat, at sa sandaling iyon ay wala siyang ideya kung ano ang gagawin. Matapos maglakad ng ilang sandali, naisip ni Ayaba na pumunta sa Segelia upang hanapin si Hina at humingi ng mga kasagutan. Agad na isinara ni Mayuka ang walang ingat na planong iyon, at binalaan siyang kung siya ay mahuli, maaari siyang mamatay. Sabay silang bumalik sa base, ngunit nagatubili si Ayaba sa pasukan. Dahil hindi siya makapasok, paulit-ulit niyang iniisip ang mga pangyayari sa labanan ngayon. Ang Cygnus lang ang lugar na maaari niyang balikan ngayon, ngunit natatakot siya na ang pagbabalik ay mga ngahulugan na kakailanganin niyang gamitin muli ang isang Valley Answer. Natatakot siyang may ibang masasaktan dahil sa kanya, tulad ni Conrad. Naunawaan ni Mayuka na si Ayaba ay hindi isang sundalo, ngunit umaasa pa rin siyang lalaban ito kasama nila dahil talagang kailangan nila siya. Naisip ni Ayaba ang lahat ng mga taong naglagak ng kanilang pag-asa at tiwala sa kanya. Ito ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob na bumalik sa Cygnus. Tumayo siya sa harap ni Django at ng lahat, ipinahayag ang kanyang determinasyon na manatili. Bukod dito, ang pananatili niya rito ang nagbigay sa kanya ng pagkakataong makitang muli si Hina. Bagamat hindi sumang-ayon si Dayo na hayaang manatili si Ayaba, pumayag na si Django kaya wala na siyang masabi. Masigurado na ngayon si Elvira kaysa dati na walang sino man kundi si Ayaba ang makakapagmaneho ng Luxon. Tuwang-tuwa si Mayuka na nanatili siya. Unti-unti na ring bumabawi si Conrad. Pinaalalahanan ni Elvira si Ayaba na huwag pilitin ang isang pag-synchronize dahil ang paggawa nito ay maaaring ganap na makasira sa kanyang utak. Nagpapasalamat si Ayaba na nagkaroon ng mga bagong kasama at mga taong nagmamalasakit sa kanya. Mapalad na pinili ni Ayaba na manatili. Kung sinubukan niyang tumakas, malamang ay napatay siya ni Lin upang protektahan ang mga sikreto ng alyansa. Matapos makumplito ang mga pagkukumpuni sa oras ng emerhensya, agad silang umalis patungong Chidose upang humingi ng tulong. Ngunit pagkaalis pa lamang nila, nakatanggap sila ng senyales ng panganib mula sa isang sibilyang barko na kinubkob ng mga puwersang Zash'ilian. Inilunsad ng pangkat ni Ayaba ang kanilang mga Valiancers upang magsagawa ng pagsajep. Gayunpaman, maaari lamang silang magsimula ng synchronization kapag malapit na sila sa combat zone, dahil ang coupling ay maaari lamang mapanatili sa loob ng 300 segundo. Si Major Bonner ng Free Corps 666th Squadron ay lubos na nasisiyahan sa habulan na kanyang inayos ng mabilis na lumapit ang Alliance Squadron. Mabilis na nagsimula ang proseso ng coupling, ngunit sa pagkakataong ito ay nabigo ito. Ang pagsabay ay nangangailangan ng lubos na pagkakaisa ng kalooban sa pagitan ng dalawang piloto, at upang makamit iyon, kinailangang magtiwala ng lubusan sina Dayo at Ayaba sa isa't isa. Ngunit nagtatalo pa rin sila, at ang kanilang nagbabanggang emosyon ay direktang sumire sa proseso. Sa ngayon, ang kanilang squadron ay nakapasok na sa combat zone. Kahit wala ang kambal, hindi nagpakita ng takot si Ayaba at dumiretso sa labanan. Nakita ni Django ang logo sa barkong sibilyan at agad na naunawaan ang pukana ng kalaban. Walang ingat na sumugod si Dayo sa gitna ng mga linya ng kalaban nang walang pakialam sa sarili niyang buhay. Nakipag-ugnayan si Django kay Ayaba at ipinaliwanag ang sitwasyon. Lumalabas na ang sibilyang barko ay pagmamay-ari ng pamilya ni Dayo, at may malaking posibilidad na sakay nito ang pamilya nito. Ang pamilyang Weyberg ay isang prestihiyosong sambahayan sa loob ng Alliance, at balak silang gawing bihag ng kaaway bilang instrumento para sa mga negosasyon sa hinaharap. Matapos malaman ang katotohanan, lubos na nakiramay si Ayaba sa desperasyon ni Dayo dahil alam niya mismo ang sakit ng hindi na muling makita ang sarili niyang pamilya. Nakipag-ugnayan si Ayaba kay Dayo at same time na hinimok itong subukang makipag-ugnayan muli upang maprotektahan nila ang pamilya ni Dayo. Matapos ang patuloy na pagsisikap ni Ayaba, sa wakas ay binuksan ni Dayo ang kanyang puso, at mabilis na natapos ang kanilang pagsasama. Dahil sa lakas ng pagkakasabay, sumugod si Dayo patungo sa barko ng kaaway. Kamangha-manghang naiwasan niya ang bawat pag-atake at matagumpay na nailigtas ang barko ng kanyang pamilya. Si Bonner, na labis na natakot, ay agad na nag-utos ng pag-atres. Sumugod din si Ayaba upang ibigay ang kanyang lakas. Ang sibilyang barko ay lumampas na sa saklaw ng pagpapaputok ng Cygnus, kaya hindi nag-atubiling mag-utos si Lin ng isang all-out barrage upang sirain ang barko ng kaaway.
Pagkatapos ay nakatanggap sina Dayo at Ayaba ng mga utos na samahan ang sibilyang barko patungo sa daungan sa Chidos. Paglapag nila sa paliparan, balisang tumakbo si Dayo patungo sa barko ng kanyang pamilya, ngunit pinigilan siya ng mga bodyguard. Dahan-dahang lumabas si Fiona na nakasakay sa wheelchair, masayang tinatawag ang pangalan ni Dayo. Ngunit mahigpit siyang pinagalitan ng kanyang ama, sinabihan siyang huwag sayangin ang kanyang oras dito. Napayuko na lamang si Dayo sa tahimik na kalungkutan. Ang 193rd Submarine Brigade at ang 501st Mobile Squadron ay tinipon sa Administrative Bureau. Mabilis na ipinaalam sa kanila ni Margaret ang planong pag-atake na kanilang isasagawa. Sa panig ni Ayaba, ang pangkat ng mga inhinyero ay nagsusumikap na ayusin ang nasirang Cygnus at Balancer. Tahimik na nakatayo si Ayaba habang pinapanood si Dayo, iniisip ang kakaibang saloobin na ipinakita ng ama ni Dayo noong sila ay muling nagkita. Mula ngayon, si OG Saka Esberada ang magiging responsable sa pagsasanay ni Ayaba, kasama si Mayuka bilang kanyang katulong. Dinalhan ni Lin si Django ng tambak na papeles na kailangang suriin at pirmahan. Nakatitig si Django sa tumpok ng may pagkayamot. Gusto niyang laktawan ang mga formalidad para gawing simple ang mga bagay-bagay, ngunit hindi iyon isang opsyon. Malapit nang matapos ang pagkukumpuni ng barko. Mabuti na rin ang paggaling ni Conrad. Matapos inspeksyonin si Brad Ian, pumunta si Dayo sa gym para mag-ehersisyo. Sinimulan na ni Ayaba ang kanyang mga sesyon ng pagsasanay kasama sina OG Saka at Mayuka, ngunit nang harapin ang masasakit na salita ni OG Saka, nagalit si Ayaba at gustong bumalik sa kanyang silid, ngunit pinigilan lamang siya ni Mayuka. Ipinaliwanag ni Mayuka na isa lamang itong dahilan para maisama siya sa isang paglilibot sa barko. Sa wakas ay pumayag na rin si Ayaba. Ang unang kailangan niyang gawin ay linisin ang buong lugar. Pagkatapos noon, tumulong na siya sa kusina. Inutusan pa nga siyang alagaan si Conrad, bagamat tumutol mismo si Conrad. Bagamat sinubukan ni Alfred na palayain si Hina, karamihan sa mga tao ay hindi pa rin nagtitiwala sa kanya. Nais ni Alfred na patunayan niya ang kanyang kawalang kasalanan sa pamamagitan ng kanyang sariling mga aksyon. Naghihintay na si Bison sa labas, at paglabas ni Hina, tinanong niya ito kung kumusta na siya. Walang hinanakit si Hina dahil tungkulin ito ng supervisor. Samantala, naiwan si Ayaba na mag-isa upang linisin ang dalawang malalaking runway ng conveyor. Dahil sa pagkadismaya, itinapon niya ang kanyang mga gamit sa paglilinis sa lupa at tumangging magpatuloy. Nang tumingin siya sa ibaba, nakita niya si Fiona na tinataboy ng mga gwardya. Dahil wala nang ibang pagpipilian, tanging ang malungkot na pag-alis ni Fiona ang nagawa. Tinawag siya ni Ayaba, at naupo sila upang mag-usap. Sa kanilang pag-uusap, nalaman ni Ayaba na si Dayo ay palaging may dalang pagkakasala sa kanyang pamilya. Ilang taon na ang nakalilipas, sa isang brutal na labanan, ang squadron ng Alliance ay natalo at inutusang umatras. Walang awang binomba ang lugar kung saan nanunuluyan ang ina ni Dayo at si Fiona, at wala siyang nagawa para iligtas sila. Ang labanang iyon ang kumitil sa buhay ng kanyang ina at nag-iwan ng mga sugat sa mga binti ni Fiona. Ang nangyari ay dahil sadyang napakalakas ng kalaban. Ngunit sinisi siya ng ama ni Dayo para dito, at sinisi rin ni Dayo ang kanyang sarili. Natatakot si Fiona na dala-dala pa rin ni Dayo ang pasanin na iyon sa kaibuturan niya. Nagkunwari si Ayaba na sumigaw sa sakit upang makuha ang atensyon ng mga gwardya, na nagbigay kay Fiona ng pagkakataong palihim na pumasok. Pagpasok sa loob, nag-alala si Fiona na baka mapag-alitan si Ayaba dahil dito, ngunit determinado si Ayaba na tulungan siyang makita at makausap si Dayo. Magkasama silang nagtungo sa command room upang hanapin ito. Sa halip, sinalubong sila ng isang sorpresang welcome party na nagdiriwang ng pagpasok ni Ayaba sa Cygnus crew. Tunay na natuwa si Fiona dahil ramdam niya na napapaligiran si Dayo ng maraming mabubuting tao. Hindi dumalo si Dayo sa party at nag-iisa na lang siya sa training room. Nang matanggap niya ang tawag ni Fiona, tunay siyang nagulat. Hinimok ni Ayaba si Dayo na pumunta agad sa command room para makausap si Fiona. Ngunit sa sandaling iyon, nag-flash ang screen ng warning alert. Nakatanggap sila ng agarang pagpapadala ng mga tauhan mula sa mga puwersa ng depensa sa Otaro. Ang militar ng Zush Ilien ay naglulunsad ng isang pagsalakay sa kabila ng dagat ng Hapon. Kasalukuyang nasa labanan ang magkabilang panig. Dahil napakarami ng kalaban, inutusan silang magtalaga bilang mga karagdagang sundalo. Bagamat hindi pa ganap na naaayos ang mga makina ng Cygnus, ito ay direktang utos mula sa kataas-taasang commander at hindi maaaring tanggihan. Agad na umalis ang Cygnus patungong Otaro. Naghanda rin ang squadron ng Balancer upang mag-sorting at magbigay ng suportang pangdepensa hanggang sa makarating ang Cygnus sa Otaro.
Bago umalis, iginiit ni Fiona na tawagan si Dayo para sabihin sa kanya na wala siyang ginawang mali, at kahit sisihin siya ng iba, lagi niya itong patatawarin. Pagkatapos ay mabilis siyang inihatid ng kanyang katulong palayo. Ang mga salitang iyon ay nagbigay ng bagong kumpiyansa kay Dayo para sa labanang darating. Ngunit bago pa man makalunsad ang mga Signes, inambus sila ng mga puwersa ng kaaway na determinadong pigilan sila sa pagpapalakas sa Otaro. Ang layunin ng kaaway sa pagkakataong ito ay sakupin ang Chidose base. Sa kabila nito, ipinaalala ni Bison sa kanyang mga tropa na huwag atakihin ang sibilyang barko. Tiwala silang mapaluluhod nila si Chidose. Naglunsad ang koponan ni Bison ng walang humpay na pagsalakay na nagpabagsak sa isang malaking bilang ng mga mandirigmang alyansa. Nagulat pabalik si Django upang pamunuan at inayos ang plano. Lumipad ang Signes sa isang emergency launch. Bago pumasok sa labanan, parehong nag-aalala sina Ayabo at Dayo tungkol sa kaligtasan ni Fiona. Nakahinga sila ng maluwag matapos marinig ang anunsyo na ligtas pa rin ang barko ng pamilya Weinberg. Pinaandar ni Ayaba si Locsin at sumugod. Nang makita ito ni Hina, agad niya itong binaril. Sa puntong ito, itinuring ni Hina si Ayaba bilang isang kaaway lamang at umatake ng buong lakas. Nang makita si Ayaba na nag-iisang lumalaban, nabalisa si Dayo. Noon din, natanggap ni Dayo ang utos na makipagsabayan kay Ayaba upang baguhin ang takbo ng sitwasyon. Nagbigay ng cover fire si Jarl upang maabot ni Dayo ang Ayaba para sa Copland. Nalusutin ng hukbong Zash Ilien ang depensibong linya at bumuo ng isang pincer attack laban sa Signas. Sa desperadong sitwasyong ito, nagpasya si Django na iwanan ang base ng Chidose at subukang makalusot at makatakas sa airspace. Ang pagkamit nito ay lubos na nakasalalay kina Ayaba at Dayo. Hanggang ngayon, umiiwas lamang si Ayaba sa mga atake ni Hina nang hindi lumalaban. Mabuti na lang at dumating si Dayo sa tamang oras upang iligtas siya. Ang plano ni Django ay inaprobahan ng kataas-taasang commander. Para sa kaligtasan ng kanyang mga kasama, hindi na kayang madamay ni Ayaba si Hina. Sinimulan niya ang pakikipagtalik kay Dayo at mabilis na lumipad patungo sa Signas. Dahil sa pakiramdam na wala silang respeto, sinubukan ni Hina na habulin sila ngunit hindi sila makasabay. Pinagsama ni Dayo at Ayaba ang kanilang lakas at bumilis sa pinakamataas na bilis, diretsyong sumugod. Magkasama silang bumuo ng isang malakas na kalasag na lumalaban sa bawat atake na nakatutok sa Signas. Nang magwakas ang epekto ng kalasag ay ang eksaktong sandali na. Natagpuan ng Signas ang sarili sa harap mismo ng barkong pamumuno ng kaaway. Dahil nabigla, hindi nakaiwas ang Trident at tanging tumayo lamang at tinanggap ang tama. Sinamantala ng Signas ang pagkakataon at mabilis na umalis. Nang matauhan si Margaret at nag-utos ng pagtugis, pinigilan siya ni Alfred, itinuro na nakamit na nila ang kanilang layunin. Kailangan nilang kumilos agad upang sakupin ang base ng Chidose. Masayang ikinukwento ni Fiona sa kanyang ama kung paano sila pinoprotektahan ni Dayo at ang mga kahangahangang kaibigan sa paligid niya, ngunit bahagyang tumango lamang ito ng walang imak. Pagkatapos ng labanan, nagkusal rin si Dayo na kontaken si Ayaba, na nagpapahayag ng kanyang lubos na pasasalamat sa lahat ng ginawa ni Ayaba para kay Fiona. Ang sandaling ito ang naglapit sa kanilang dalawa sa kanilang relasyon. Kasunod ng labanan sa Chidose, nabunyag ang pananaliksik sa sistema ng pagkabit. Maraming tao ang nagpahayag ng kanilang pagkadismaya sa bagay na ito, ngunit nanatiling matatag ang Supreme Commander sa kanyang suporta para sa pananaliksik. Nakatanggap ang Signes ng mga utos na tumungo sa base sa Hawaii ng walang tiyak na ruta, walang reinforcement, walang escort, at inutusan pang ang gumanap bilang mga aktor upang makaahon sa sitwasyong ito. Plano nilang mag-film ng isang promotional video para sa coupling system bilang isang paraan upang mag-recruit ng mga bagong miyembro at makakuha ng karagdagang pondo. Sina Dayo at Ayabo ang magiging pangunahing aktor na ang pagganap ang magtatakda ng tagumpay ng alyansa, ngunit nang dumating ang direktor, binatikos niya ang sigasig ni Ayaba sa pamamagitan ng pagsasabi rito na wala na siyang oras sa pelikula. May dinala ang direktor na isang taong itinuturing niya mas makakapareha ni Dayo, si From. Nagpahayag ng malaking paghanga si From kay Ayaba, humanga na kaya nitong makipagsabayan kay Dayo ng walang anumang pagbabago. Habang nag-uusap sina Ayaba at From, tahimik naman silang pinagmamasdan ni Dayo mula sa malayo. Habang pinag-uusapan ni Lin ang kanilang mga operasyon kasama ang direktor, si From, na nakatayo sa malapit, ay nagsalita upang purihin ang kagandahan nito. Hindi niya ito pinansin at ipinagpatuloy ang pakikipag-usap kay Lin. Tuwang-tuwa ang direktor sa pagkakataong masaksihan ang mga totoong laban ng buhay at kamatayan upang makuha ang pinakakahanga-hangang kuha. Gayunpaman, hindi gaanong nagpakita ng sigasig si Dayo para sa alinman dito. Tuwang-tuwa si Anisa dahil nakarinig siya ng mga chismis na napakagwapo ni From.
Sa kabilang banda, si Mayuka ay interesado lamang sa kung ano ang hitsura ng mga brainwave pattern ni From o kung paano maihahambing ang antas ng kanyang sympathy specter. Hinailan ni Anisa si Mayuka upang sulyapan ito. Nang makita niya si From, nabighani siya sa kagwapuhan nito at nagboluntaryo bilang gabay para sa film crew. Iminungkahi rin ni From sa direktor na si Anisa ang magsisilbing mekanismo para sa promotional video, at mabilis na sumang-ayon ang direktor. Walang imak na tumalikod si Dayo at umalis. Sinundan ni Ayaba si Dayo papunta sa vending machine at tinanong ito tungkol kay From. Matagal nang magkakilala sina Dayo at From. Magkaklase sila sa Coupler Training Facility. Noon, palaging mataas ang marka ni From sa lahat ng larangan. Likas na pala kaibigan si From at laging napapalibutan ng mga tao, ang ganap na kabaligtaran ni Dayo. Itinuring ito ni Dayo bilang pag-uugali ng isang taong hindi seryoso sa pagiging sundalo pagkatapos ay umalis. Kasalukuyang abala ang kalaban sa muling pagtatayo ng lahat ng bagay sa Chidose, kaya wala silang oras para habulin ang Signas. Nakatayo roon si Lena na nag-aalangan at pinagmamasdan ang bikini na inihanda niya nang tumawag si Django, na ikinahiya niya. Dahil matagumpay na nabihag si Chidose, nakuha ni Alfred ang tiwala ng kanyang mga nakatataas at ipinagkatiwala sa kanya ang Vajra, ang pinakamodernong barkong pandigma sa kanilang flota. Si Hina ay nakaupong mag-isa sa kanyang silid. Nabagabag siya dahil hindi pa rin niya naaalis ang hinala ng kanyang mga nakatataas, at hindi niya maintindihan kung bakit hindi siya nilabanan ni Ayaba noong panahon ng kanilang labanan. Nang sandaling iyon, dumaan sila siya at hinaila siya palabas upang tamasahin ang tanawin sa paligid ng Chidose. Nakita nila ang kaibig-ibig na USA na nanginginain sa bukid, ngunit nais ni Bison na hulihin sila at ibalik upang gumawa ng nilagang karne ng USA na nilaga sa kamatis. Sabik na tumakbo si Tarjim para humiram ng baril, dahilan para pigilan sila ng nag-aalalang si Lasha. Hindi napigilan ni Hina ang pagtawa. Natuwa rin si Bison nang makitang nakangiti na naman si Hina. Sinimulan ng Signes ang pag-film ng promotional video. Buong pusong ibinuhos ni Anisa ang kanyang papel bilang MC. Nakipagtulungan din ang iba pang mga tripulante na nakasakay upang makumplito ang shooting. Inutusan ni Pangalawang Ministro Gila ng Zegelie si Margaret na ipadala ang unit ng Elite Guard ng Administrative Bureau sa labanan upang ipakita ang kanilang lakas at magsilbing babala sa sinumang nagbabalak ng pagtataksil. Makakatanggap din si Margaret ng karapat-dapat na gantimpala sa pagkakataong ito. Lubos ang tiwala ni Nectar na kayang talunin ng lakas ng Elite Guard ang bagong sandata ng Alliance. Sumailalim sina Dayo at From sa isang synchronization compatibility test, ngunit ang kanilang mga pagbasa ay ganap na hindi matatag, kaya hindi sila maaprubahan ni Elvira para sa Copland. Dati, sa mga pagsubok sa Lake Louise, sina Dayo at From ay nakagawa ng magandang Copland signal. Sa lahat ng mga kalahok, sila ang may pinakamataas na compatibility rating. Ang tanging paliwanag ay nagbago ang synchronization waveform ni Dayo. Nagsisimula na itong lumihis mula sa baseline pattern nito. Kung tungkol sa dahilan, nanatili itong hindi malinaw, bagamat posible na ang tunay na karanasan ni Dayo sa pakikipaglaban ang nagpabago nito. Dahil wala ng ibang pagpipilian para tapusin ang promotional video, tinawagan nila si Ayaba. Sinubukan sina Ayaba at From para sa Copland compatibility. Kahit na ito ang kanilang unang pagsubok na magkasama, ang compatibility sa pagitan nila ay kahanga-hanga. Sa makatuwid, sila ang gagawa ng aktwal na paggawa ng pelikula, at digital na ilalagay ng direktor ang imahe ni Dayo pagkatapos. Ibinaba ni Dayo ang kanyang tingin at tahimik na kinuyam ang kanyang mga kamao. Si Locson ay pamamahalaan ni Ayaba, si Brad Ian ay pamamahalaan ni From, at si Dayo naman ang pipili ng piloto na si Beryl upang magbigay ng suporta. Bago magsimula ang paggawa ng pelikula, kapwa binigyan ni Ayaba at From si Dayo ng mga salita ng paghihikayat. Sabay na pumailang lang sa kalangitan ang tatlong matatapang na mandirigma. Mabilis na nakamit ni Ayaba at From ang isang matagumpay na koneksyon. Magkasama silang nagpakita ng isang nakamamanghang pagtatanghal sa himpapawid. Labis na namangha si Django na si Ayaba, na hindi kailanman nakatanggap ng anumang formal na pagsasanay, ay kayang gumanap ng ganito ka-Jose. Habang nanunood mula sa gilid ng laro, si Dayo ay nagulat din sa kanilang bilis. Habang nagre-record pa rin sila, biglang sumulpot mula sa likuran ng isang malaking bilang ng mga Valiants. Agad na sumugod si Jarl upang magbigay ng suporta sa koponan ni Ayaba. Walang senyales ng pag-deploy mula kay Cheetos. Nakatanggap si Anuser ng kuha mula kay Beryl. Lumalabas na ang puwersang umaatake sa pagkakataong ito ay binubuo ng mga matatapang na sundalo mula sa piling gwardya ng Administrative Bureau. Inutusan ni Nectar ang mga gwardya na palibutan sina Ayaba at From. Ang grupo ni Ayaba ay natulak sa isang depensa, halos hindi makaiwas at walang pagkakataong makaganti.
Nagpakawala ang mga gwardya ng isang napakalaking hanay ng mga lumulutang na mina sa kalangitan na ikinulong sila sa loob. Gumawa sila ng isang pasilyo, sinusubukang akitin si Ayaba papasok dito. Mula sa labas, natanong ni Dayo ang plano ng kalaban, ngunit hindi niya nagawang tulungan ang kanyang mga kasamahan sa koponan. Naghihintay na si Nectar sa dulo para sa pagdating ni Ayaba. Sa kritikal na sandaling ito, buong tapang na sumugod si Dayo at winasak ang pagkubkob ng kalaban, na matagumpay na lumikha ng daan para makatakas ang kanyang mga kasama. Pinili ni Nectar na huwag nang ituloy ang paghabol at nag-utos ng pag-atras. Nayanig ang buong barko sa pagsubok, maliban sa direktor, na tuwang-tuwa sa kamanghamanghang kuha na kanyang nakuha. Kailangang itaas ng Cygnus ang bantay nito dahil maaaring bumalik ang kaaway. Nang lumapit sina Ayaba at From para magpasalamat sa kanya, medyo nahihiya si Dayo. Ngayon, isang huling eksena na lang ang kailangan nina Dayo at From na kunan ng pelikula na nananawagan sa mga tao na sumali sa alyansa, at matatapos na ang promotional video. Bumalik si Nectar para muling ayusin ang kanyang mga puwersa. Sa sandaling matapos ang maintenance ng mga Valley Answer at muling masuplayan, maglulunsad sila ng pangalawang bulk zone ng pag-atake. Ipinahayag niya na nalaman na niya kung paano kokontrahin ang mga bagong Valley Answer ng alyansa at hindi na niya hahayaang magkaroon pa ng isa pang pagkabigo. Matapos ang hindi inaasahang kolaborasyon, opisyal na itinalaga si From sa Cygnus, na ikinagulat ng lahat. Noong mga unang araw na unang isinaliksik ang sistema ng pagkabit, sina Dayo at From ang pinakabatang kalahok sa programa. Matapos ang trahedyang tumama sa kanyang pamilya, iniwan ni Dayo si Omire at nagboluntaryong sumali sa pagsasanay. Gusto niyang magkaroon ng mas maraming kapangyarihan upang talunin ang kalaban. Naglabas din si Josh Ilya ng sarili nilang maluho at magarbong pelikulang propaganda. Hinulaan ni Django na maglulunsad ang kaaway ng isang malawakang pagsalakay sa kanila sa susunod. Matagumpay ding nakarating ang mga Vajra sa himpilan ni Chido. Ang misyon ni Alfred sa pagkakataong ito ay pigilan ang mga puwersa ng alyansa na makarating sa base sa Hawaii. Tiwala si Nectar na sa oras na dumating ang mga puwersa ni Alfred, na ipadala na niya ang Cygnus sa ilalim ng karagatan. Ngunit malakas siyang sinampal ng katotohanan. Nawala na sa kanilang mga search signal ang lahat ng bakas ng Cygnus. Nang palawakin nila ang kanilang paghahanap, wala silang nakita kundi ang mga kalat-kalat na isla na walang bakas ng Cygnus kahit saan. Sa panig ng alyansa, natuklasan nila ang isang kalamangan sa kaaway, ang Elite Guard Unit na Goa'uld. Kung masasamantala ng Cygnus ang pagkakataong ito at susugod sa pinakamabilis na bilis, makakarating sila sa base ng Hawaii sa loob lamang ng 2 oras. Ngunit hindi makapagpadala ng mga karagdagang tauhan ng alyansa, kaya sila lamang ang nag-iisa. Isang biglaang bagyo ang lumitaw na may napakalakas na hangin, na naging dahilan upang maging imposible para sa mga Valiancers na makapag-deploy. Nagmamadaling hinanap ni Nectar ang Cygnus, ngunit mabilis na natunton ni Lin ang mga pagsisikap nito at sinira ang mga signal ng paghahanap habang ang lahat ay nakaupo at nagkukwentuhan. Dumating si Conrad. Mabuti na ang paggaling ng kanyang mga sugat kaya't nakabalik na siya sa pakikipaglaban. May gusto ring pag-usapan si Elvira kina Dayo, Ayaba, at From. 40 minuto na lang ang layo ng bagyo, kaya lalong naging desperado ang Nectar na gumamit ng 360-degree radar sweep, anuman ang panganib na malantad ang posisyon ni Goa'uld. Gumalaw din ang Cygnus upang i-neutralize ang frequency na iyon. Ipinakita ni Elvira sa kanilang tatlo ang baseline synchronization waveform ng isang piloto. Ang mga naunang pananaliksik ay puno ng mga depekto na nagresulta sa malaking pinsala. Upang maiwasan ang pag-ulit ng mga pagkakamaling iyon, bumuo si Elvira ng isang mas advanced na cockpit na idinisenyo upang mabawasan ang signal delay at degradation sa halos zero. Tinipon din nila ang mga individual na may potensyal at sinanay sila bilang mga coupling pilot. Ang bawat piloto ay sumailalim sa mahigpit na pagsasanay upang iayon ang kanilang synchronization waveform sa baseline pattern. Dahil dito, halos magkapareho sila sa isa't isa. Dahil dito, naging matagumpay ang mga eksperimento. Ngunit ang pinakamalaking pagkakamali sa lahat ay si Ayaba. Ang kanyang mga brainwave ay ibang-iba sa lahat, ngunit nang isynchronize sa mga sinanay na piloto, ang koneksyon ay walang kapintasan, at doon nakasalalay ang problema. Matapos ang ilang beses na pagkabit kay Ayaba, nagsimulang magbago ang waveform ni Dayo, at ganito rin ang nangyari kay From. Ito ang dahilan kung bakit hindi na sila makapag-synchronize sa isa't isa, ngunit perpektong nakapag-synchronize na kay Ayaba. Bukod dito, patuloy na bumubuti ang mga antas ng synchronization. Ang dahilan kung bakit nakapag-synchronize pa rin sina Dayo at From sa kabila ng kanilang mga paglihis sa waveform ay dahil ang waveform ni Ayaba ang siyang baseline mismo, na nagbibigay sa kanyang mga partner ng mas malaking margin of deviation.
Sa madaling salita, maaaring makipag-synchronize si Ayaba sa mga taong ang mga waveform ay ganap na naiiba sa baseline, pati na rin sa sinumang sumailalim sa pagsasanay. Ngunit may kaakibat itong kapalit. Binago nito ang kanilang mga anyo ng alon. Kung magpapatuloy sa ganitong paraan, sina Dial at From ay kalaunan ay hindi makakapag-synchronize sa sinuman maliban kay Ayaba. Ang buong layunin ng proyekto ay sanayin ang mga piloto na malayang maaaring magpares at mag-synchronize, na magbibigay daan sa kanila na lumaban sa anumang larangan. Kaya nga tiniis nila ang napakahirap na pagsasanay. Ang pakikipagtalik kay Ayaba ay parang tibak na may dalawang talam, at walang nakakaalam kung gaano katagal bago maibalik ang kanilang orihinal na anyo. Mula sa puntong ito, ang lahat ay hindi na alam. Habang pinag-uusapan pa nila ito, natukoy ng isang barkong kaaway ang Cygnus. Ngunit ang signal ng paghahanap ay hindi nagmula sa Gobyelg. Ito ay nagmula sa Vajra. Walang anumang impormasyon ng Alliance tungkol sa bagong uri ng barkong pandigma na ito. Handa na ring ilunsad ang Valley Answer Squadron ni Alfred. Nais ni Margaret na ipadala nila agad ang impormasyon sa koponan ni Nectar. Bagamat nag-aatubili si Alfred, nararapat lang naman. Kaya wala siyang ibang magawa kundi ipaalam ang posisyon ng Cygnus kay Gobyelg. Ang pagkaalam sa lokasyon ng Cygnus ay nagpatingkad sa tuwa ni Nectar. Ngunit ang kanyang kayabangan ang nagtulak sa kanya na maniwala na kaya niyang pabagsakin ang Cygnus ng mag-isa nang walang suporta ni Alfred. Sumugod siya patungo sa posisyon ng Cygnus ng buong bilis. Ang katotohanan na ang dalawang puwersa ng Sigilian ay hindi sabay na sumalakay ay lumikha ng pagkakataon para sa Alliance na lumaban. Sa pagkakataong ito, sina Dayo at Ayaba ay muling magiging magkatuwang. 5 Alliance Valiancers ang sumugod sa labanan. Ang kalaban ay nahati sa dalawang grupo na may tig-5 Valiancers at sumulong patungo sa kanila. Inutusan ni Lee ng squadron na ilipat ang isang grupo patungo sa depensa ng Cygnus. Naniniwala si Conrad na ang grupong tumatarget sa Cygnus ay isang paglihis lamang ng direksyon. Inutusan niya sina Dayo at Ayaba na pangasiwaan ang grupong iyon. Nang may mapansin si Dayo na kakaiba sa galaw ng kalaban, napadpad sila sa lahat ng panig. Napakalaking pagkakaiba-iba ng puwersa ay nagdulot ng pagkabalisa sa lahat. Nagtulungan sina Dayo at Ayaba upang makalusot bago pa man magsara ang pagkubkob. Muling nagpakawala ng mga lumulutang na mina. Sinarado ang bawat daanan palabas. Nagpasya silang magsama-sama at kumilos ng sama-sama. Inutusan ni Nectar ang buong puwersa niya na palibutan sila. Muling na-activate ang Code T2 Rise na nagbigay daan sa kanila upang harangan ang bawat atake ng kalaban at maglunsad ng isang mapaminsalang kontra-atake. Binago ng pakikipag-ugnayan kay Ayaba ang waveform ni Dayo, ngunit mas lumakas ang kanyang mga kasanayan sa pakikipaglaban. Ang bisa ng synchronization na ito ay higit na nalampasan ang anumang sinaliksik ng Alliance. Sa loob lamang ng 30 segundo, sina Dayo at Ayaba ay naging isang hindi maarok na ball ang apoy. Matagumpay nilang napatay ang lahat ng puwersa ng kaaway at natalo si Nectar. Ang mga natitirang Valiancers, parang ahas na walang ulo, ay nakatakas lamang sa harap ng walang humpay na pagsalakay mula sa koponan ni Conrad. Pagkatapos lamang makumpirma na pinakawalan na ni Dayo at Ayaba ang kanilang pagkakabit ay saka lamang inutusan ni Ulfrid ang kanyang squadron na umalis. Batay sa kanyang alam, pagkatapos nilang ilabas ang synchronization, kakailanganin nila ng oras para makabawi. At ito ang naging daan upang suportahan ang pag-atras ng mga piling gwardya. Wala nang hangarin si Django na magpatuloy sa pakikipaglaban at inutusan ng squadron na umatras at sumilong sa bagyo. Sa tulong ni Ulfrid, matagumpay na naka-atras ang mga piling gwardya, kaya hindi na sila humabol pa. Ngunit determinado si Hina na hulihin si Ayaba anuman ang mangyari upang patunayan ang kanyang kawalang kasalanan, at sinuwi niya ang utos ng kanyang nakatataas. Sabik na hinabol siya ni Bison, sinusubukang hilahin pabalik si Hina. Nang naghahanda na si Ayaba para lumapag, naharang siya ni Hina. Hindi pa rin niya magawang atakihin ito. Lumipad din papasok si Bison, ngunit sinalubong siya ng walang humpay na pag-atake mula sa Cygnus. Sa puntong ito, si Ayaba na lang ang natitirang lumalaban sa labas. Dahan-dahang nagsimulang magsara ang takip ng Cygnus upang matiyak ang kaligtasan ng barko. Dahil pinrotektahan ni Ayaba si Hina mula sa apoy ng Cygnus, nahulog siya kasama nito sa kailaliman sa ibaba, hindi alam ang kanyang kapalaran. Dahil sa lakas ng bagyo, nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan. Muling nawala ng malay si Ayaba matapos mawala ng malay dahil sa banggaan. Napinsala ang Loxon nang hindi na magamit. Nahirapan si Ayaba na gumapang palabas ng cockpit. Lumingalinga siya sa paligid, walang ideya kung nasaan siya. Habang naglalakad mag-isa papunta sa gilid ng bangin, nakita niya si Hina sa ibaba. Umaapaw ang tubig sa kanyang cockpit at wala na siyang malay.
Pilit niyang sinubukang buksan ang cockpit para iligtas ito ngunit hindi niya magawa, at tanging ang nagawa na lamang niya ay ang kumatok sa hatch ng walang magawa habang tinatawag ang pangalan ni Hina mula sa labas. Matapos ang pangyayaring ito, mas nakumbinsi ni Margaret na si Hina ay isang traidor at tumangging hayaang hanapin siya ni Bison. Sa halip, inuna niya ang paghahanap kay Nectar at inutusan silang simulan ang paghahanap sa sandaling handa na ang kanilang mga Valiancers. Sa panig ng alyansa, hindi rin pinayagan ni Django ang sino man na hanapin si Ayaba dahil patuloy pa rin ang bagyo at malapit lang ang kalaban. Parehong nagtamo ng pinsala ang mga Valiancers at ang Signas. Sa ganitong mga sitwasyon, ang kaligtasan ng mga tripulante ang pangunahing prioridad. Matapos ang maraming pagsisikap, nagawa ni Ayaba na piliting buksan ang cockpit at iligtas si Hina, ngunit malayo sa pagiging mapagpasalamat, gusto niya itong bihagan upang patunayan ang kanyang kawalang kasalanan. Binawa na ngayon ang Valiancer ni Hina at ayaw ng Humandar. Gusto rin niyang siyasatin ang Valiancer ni Ayaba, at hindi ito tumanggi. Dahil sira si Locson, kinuha niya ang emergency kit mula rito para magamit nila ang radyo kung sakaling lumala ang sitwasyon. Nagsindi sina Ayaba at Hina at sumilong mula sa ulan sa loob ng isang kuweba sa isla. Itinali ni Hina si Ayaba at itinutok ang baril nito sa kanya, tinatrato siya bilang isang bilanggo ng digmaan. Kinwestiyon ni Hina kung bakit ipinagkakatiwala ng Alliance ang pagpipiluto kay Locson sa isang walang karanasang tulad ni Ayaba. Nang sabihin sa kanya ni Ayaba na ito ay dahil siya ang nagdala sa kanya sa panahong ito, talagang nagulat siya. Ikinwento niya ang lahat ng pinagdaanan nila ni Hina, ngunit itinuring niya itong isang kalokohan. Sa kabila ng pagsisikap ni Ayaba na magpaliwanag, hindi niya ito nakumbinsi. Mariing pinanindigan ni Hina na siya at ang taong inilalarawan ni Ayaba ay hindi magkapareho. Ang kanyang ama ay isang mataas na opisyal sa militar ng Zash'ilian. Siya ay naka-enroll sa isang akademya militar sa edad na 10. Pagkatapos ng kanyang pagtatapos, siya ay itinalaga sa base ng Leipzig at inilagay sa 501st Mobile Squadron. Kaya't walang paraan upang maniwala si Hina na nakilala na niya si Ayaba noon. Balak pa nga niyang ibigay ito sa militar ng Zash'ilian para sa interogasyon. Sa sandaling lumipad palabas ang Signas mula sa mata ng bagyo, gusto na ni Dayo na hanapin si Ayaba ng mag-isa. Ngunit naghihintay na si From at ipinaalam sa kanya na binigyan sila ni Django ng 3 oras sa labas, kasama ang mga kagamitan sa pag-synchronize, para hanapin si Ayaba. Gusto rin ni From na samahan si Dayo para tulungan siya. Sa panig ng mga Zash'ilian, masigasig nilang hinahanap si Nectar, ngunit wala silang nakita. Patuloy na ikinukwento ni Ayaba kay Hina ang kanilang kwento. Medyo nadismaya siya nang igiit ni Hina na hindi ito ang taong hinahanap niya. Sa buong panahong ito, kumakapit siya sa pag-asang ang muling pagsasama nila ni Hina ay makapagbabalik sa kanyang sariling panahon, ngunit tila nawala na ang pag-asa. Habang nag-uusap sila, nagsimulang manginig ang kuweba. Bumagsak ang mga bato at lupa mula sa itaas, na siyang nagsara sa pasukan. Napatay ng hangin ang apoy, kaya't nawalan sila ng malay, ngunit sa kabutihang palad ay may flashlight sa emergency kit. Kumuha si Hina ng maliit na pala at nagsimulang maghukay ng daanan para makatakas. Hiniling ni Ayaba sa kanya na kalagin siya para makatulong siya. Sa sitwasyong ito, pinili ni Hina na magtiwala sa kanya at putulin ang kanyang mga tali. Sa labas, hindi pa rin humuhupa ang bagyo. Humukay sila hanggang sa tuluyan silang mapagod, ngunit hindi pa rin sila nakalusot. Sandali lamang nagpahinga si Ayaba bago bumalik sa trabaho, ayaw sumuko. Patuloy na dumulas pababa ang mga bato mula sa itaas, kaya nagpasya silang magpalit ng direksyon. Natagpuan ng pangkat ni Bison ang matapang na si Nectar at kinumpirma na patay na ito. Nang makumplito ang kanilang misyon, tinapos ni Bison ang paghahanap at umalis. Ipinahayag din ni Alfred na ang kanyang unit ay kikilos ng nakapag-iisa mula sa puntong ito. Inilipat ng pangkat ni Bison ang kanilang focus sa paghahanap kay Hina. Malapit nang matapos ang 3 oras na palugit, ngunit wala pa ring natatanggap na distress signal si Dayo mula kay Locson. Sa loob ng kuweba, unti-unting nababawasan ang oxygen, kaya nahihirapang huminga sina Ayaba at Hina. Nabahala si Ayaba nang makitang nahihirapan si Hina, kaya't dinampot niya ang pala at hinukay gamit ang lahat ng kanyang ari-arian. Dumagsa ang tubig mula sa labas papasok sa kuweba at tinangay si Hina palabas ng dagat nang hindi iniisip ang sarili niyang kaligtasan. Lumangoy si Ayaba kasunod niya. Nagawa niyang ihatid si Hina sa pampang at iniligtas silang dalawa mula sa panganib. Ngunit ngayon ay wala na silang natitira at tanging nakatayo na lamang, naghihintay na tumama ang bagyo. Sa mismong sandali ng kawalan ng pag-asa, biglang natanggap ni Locson ang hudyat ni Dayo. Ang kumpirmasyon na buhay pa si Ayaba ay naghatid ng isang alon ng ginhawa sa bawat miyembro ng Signas. Hindi lamang pinahusay ng coupling system ang kanilang lakas sa pakikipaglaban.
Sa mga emergency, maaari itong patuloy na maglabas ng mga synchronization wave upang matukoy ang lokasyon ng isang kapareha at malayo ang i-activate ang isang volley answer, na siyang paraan kung paano nila nahanap si Ayaba. Gayunpaman, dahil hindi nakabalik si Dayo sa itinakdang oras, mahaharap pa rin siya sa aksyong pandisiplina. Nang magtanong si Dayo tungkol sa kasalukuyang sitwasyon, natakot si Ayaba na baka matuklasan ni Dayo si Hina at mahuli ito, kaya dali-dali niyang pinutol ang koneksyon. Walang pag-aalinlangan, hinayaan niya itong gamitin si Locsin upang magpadala ng mga puwersang magliligtas sa kanya. Humahapdi ang bagyo. Sina Hina at Ayaba ay magkasamang nakatayo sa isla, pinagmamasdan ang nakamamanghang pagsikat ng araw. Hindi maintindihan ni Hina kung bakit hinahayaan siyang kontaken ni Ayaba si Zegelia. Ipinaliwanag ni Ayaba na ayaw niyang maging bilanggo siya ng alyansa. Ibinaba ni Hina ang kanyang mga mata at sinabing isa talaga itong sundalong walang pag-asa. Papalapit na si Dayo, kaya kinailangan ni Hina na tumakas. Bago siya umalis, ibinigay ni Ayaba sa kanya ang hair clip na natagpuan niya. Bagamat mariing itinanggi ni Hina na siya ang taong hinahanap ni Ayaba, gusto pa rin niyang itago ito sa kanya. Lumipad si Dayo papunta sa kinatatayuan ni Ayaba. Galit na galit siya dahil pinutol ni Ayaba ang koneksyon ng mag-isa. Hindi niya pinaniwalaan ang dahilan ng mahinang kalidad ng signal, ngunit hindi ito ang tamang lugar para sa isang pag-uusap, kaya tatanungin niya si Ayaba pagbalik nila. Pinagsama ni Dayo at From sina Locsin at Ayaba pabalik sa base. Pinanood sila ni Hina na lumipad palayo, pagkatapos ay tiningnan ang hair clip na nasa kanyang kamay, may tahimik na kilig sa kanyang puso. Di nagtagal, dumating si Bison para sunduin siya. Matapos ibalik sa Cygnus, natuklas ang malubhang na sugatan si Locsin. Nakatayo roon si Ayaba at malungkot na nakatitig dito. Wala na siyang anumang tali na makapagbabalik sa kanya sa sarili niyang panahon. Tahimik din siyang pinagmasdan ni Dayo. Nang makalaya na sila sa panganib, iniulat ni Django ang lahat ng kanilang pinagdaanan kay Vice Admiral Richardson. Ngunit tila walang pakialam si Vice sa katotohanang muntik na silang mawala ng isang magiting at isang kasama. Ang inaalala lang niya ay kung paano maaapektuhan ang takdang panahon ng nalalapit na plano. Biglang kumonekta si Dr. Alessandro Fermi sa pinakasekretong channel ng komunikasyon ng Alliance at casual na pinaalis si Vice sa usapan. Maingat na tinanong ni Fermi ang kalagayan ng lahat ng sakay nito. Sa sandaling iyon, dumating na sa kanilang lokasyon ang barkong Crane na sinasakyan ni Dr. Fermi, para sa pananaliksik sa coupling system. Sina Lynn at Elvira ang namamahala sa pagsalubong sa kanya. Hindi na makapaghintay si Fermi at naglakbay pa mula Hawaii para masaksihan mismo ang pagsabay ni Dayo at Ayaba. Mabuti na lang at walang sira ang cockpit ni Locsin, kaya maisasagawa pa rin ang coupling. Si Dr. Fermi ang nagpanukala ng teorya ng synchronization at nakakumpleto ng pangunahing pananaliksik. Ngunit ang bagay na nagpapatunay sa kanyang teorya ay ang cockpit na binuo ni Elvira. Kilala na ni Fermi si Elvira simula pa noong bata pa ito. Nasaksihan niya ang paglaki nito at nagdulot ito sa kanya ng malaking kagalakan. Upang matakpan ang kanyang kahihiyan, agad na inutusan ni Elvira sina Dayo at Ayaba na simulan ang pag-synchronize. Namangha si Fermi sa kung gaano naging pino ang harmonic controller. Pagkabalik, tinulong ni Dayo si Ayaba sa labas ng silid bihisan at pinilit itong makipagkita kay Hina sa isla. Inamin ni Ayaba na nakita niya si Hina, ngunit iginiit na hindi na ito ang dating taong nakilala niya. Tinukso ni Dayo si Ayaba dahil sa pagiging mahina at ayaw pa ring maniwala sa kanyang kwento. Pero nang makita niyang tuluyan ng sumusuko si Ayaba, sinuntok siya ni Dayo para matigil ang pag-aaway. Nagsimula ang dalawa sa isang matinding away hanggang sa dumating ang iba at pinaghiwalay sila. Pareho silang ikinulong sa magkatabing silid para magpalamig. Dumating si Fermi para makipagkita kay Ayaba at ipinaliwanag sa kanya ang sistema ng pagkabit. Nagmumakmak pa rin si Dayo, iginiit na pag-aaksaya lang ng oras ang ginagawa ng doktor. Matyaga silang kinausap ni Fermi at binanggit pa ang tungkol sa mga pagtalon ng oras. Sa sandaling iyon, tila may kung anong kumurot sa kanilang dalawa. Tumawa si Fermi nang nakangiti. Sa wakas ay nakipagkasundo na ang pamunuan ng Alliance, at ang mga bagong Valiancers ay magkakaroon ng coupling system. Bagamat hindi pa posible ang malawakang produksyon sa ngayon, nagawa nilang gumawa ng dalawa pang unit. Doon isiniwalat ni Elvira na may isa pang mananaliksik na dating nagtrabaho sa laboratorio ng doktor. Siya ay tunay na may talento at nakapagbigay ng malaking kontribusyon sa pag-unlad ng cockpit ni Elvira. Ngunit pinili niyang lumipat sa Zegelia at naging direktor ng Second Institute of Science and Technology ng Zegelia. Ang pangalan niya ay Willem Hahn. Sa panig ng mga Zegelian, si Hahn ang pumalit kay Margaret upang iharap ang bagong plano sa koanihan ng administrasyon, habang ipinapaalala rin sa kanya na ito na ang kanyang huling pagkakataon.
Mabilis na ipinaalam ni Alfredi sa kanyang mga nasasakupan ang plano. Biglang pumasok si Margaret at hiniling na personal na lumahok at manguna sa labanang ito. Tiningnan ni Hina ang hair clip sa kanyang kamay, inaalala ang mga sandaling isinugol ni Ayaba ang kanyang buhay para iligtas ito at hindi namamalayang ibinulong ang pangalan nito. Pumasok si Bison at dinulat siya, dahilan para dali-daling itago ni Hina ang clip sa kanyang likuran. Seryoso ang ekspresyon ni Bison. Kinwestiyon niya ito kung paano siya nakapagpadala ng signal mula sa islang iyon. Dahil wala ng ibang pagpipilian, inamin ni Hina na ipinadala niya ang signal gamit ang Valley Answer ng Alliance. Ngunit itinanggi niya ang anumang pagtataksil at tumangging sabihin kay Bison ang pinagdaanan nila ni Ayaba. Nagtiwala si Bison sa kanya ng walang kondisyon at pinayuhan siyang iulat ito mismo kay Alfred. Kung unang malaman ito ni Margaret, mapapahamak si Hina. Dahil doon, umalis si Bison upang gampanan ang kanyang mga tungkulin. Isang panibagong labanan ang sumiklab. Hindi mabilang na Zejulian cruise missiles ang inilunsad. Agad na inilabas ng Cygnus ang bagong Nectar Shield nito na nagpababa sa pinsala. Ngunit bago pa man makabawi ang Shield, naglunsad ang kalaban ng pangalawang Bogzo. Inutusan ni Conrad ang squadron na magpaputok ng pinakamaraming missile hanggat maaari. Gusto ni Bison na pabagsakin si Ayaba kapalit ni Hina sa labanang ito at walang humpay niya itong inatake. Ilang missile ang nakalusot at tumama sa crane. Inutusan ni Elvira si Conrad na harangin ang lahat ng mga missile na patungo sa crane, ngunit pinigilan siya ni Fermi. Sinabi niya rito na itinuro na niya rito ang lahat ng natutunan niya mula sa lolo nito, at ngayon na ang oras para mag-isa na ito. Ipinagkatiwala niya ang hinaharap sa mga kamay ni Elvira, at patuloy na lumalaki ang bilang ng mga paparating na missile. Ang tanging magagawa lang ng squadron ay ang magtiis hanggang sa maubos ang bala ng kalaban. Ngunit sunod-sunod na alon ang hindi nagpakita ng senyales ng paghinto. Napagtanto na ni Django na nahuhuli na ang kalaban sa oras, naghihintay na maabot ng sistema ng pagkabit ang limitasyon nito. Kapag nailabas na ang synchronization, imposible nang mapigilan ang sunod-sunod na pagdagsa ng mga missile. Nagsimulang mag-atubili si Ayaba. Ginawa ni Dayo ang lahat para palakasin ang kanyang fighting spirit. Naisip ni Ayaba ang kanyang mga kasama at lahat ng nakasakay sa Cygnus at mabilis na bumalik sa laban. Patuloy na nagtalo sina Dayo at Ayaba kahit na naiiwasan nila ang firepower ng kalaban. Ang coupling system ay 10 segundo na lamang ang layo mula sa pagbitaw. Pinipigilan ng lahat ang kanilang hininga, naghahanda para sa kung ano ang mangyayari. Ngunit nang matapos ang synchronization timer, nanatili ang ugnayan ni Dayo at Ayaba. Nagpakawala sila ng isang mabangis na pagputok sa gitna ng bagyo ng mga missile. Natarante si Margaret at inutusan ng kanyang mga nasasakupan na ipagpatuloy ang paglulunsad. Naniniwala siyang nagkaroon ng kaunting maling kalkulasyon, ngunit ang pagsasama ay hindi na maaaring magtagal pa. Walang tigil na nagpaputok ng mga missile ang kalaban, ngunit ang bawat isa ay napabagsak ni Dayo at Ayaba. Sa huli, winasak nila ang lahat ng missile ng kalaban at nawasak pa ang valiant na si Sir Margaret na minamaneho, dahilan para mahulog ito ng walang paraan para makatakas. Sa kanyang sandali ng matinding takot, iniligtas siya ni Alfred at inutusan ng isang ganap na pag-address pabalik sa base. Ang tagal ng synchronization sa pagkakataong ito ay 429 na segundo, na higit na lumampas sa theoretical na ideal. Sa screen, binigyan ni Fermi si Elvira ng isang pagbati, pagkatapos ay bumagsak sa tabi ng litratong minsan nilang kinunan. Pumanaw si Fermi, labis na ikinalungkot ng lahat. Hindi na nakapagpigil si Elvira at sumandal sa balikat ni Conrad habang humahagulgol. Sa panig ng Zegillian, pagkatapos ng pagkatalong ito, nagpasya silang palitan ang posisyon ni Margaret. Hayagan pa nga siyang kinutya ni Dr. Han. Lumapit si Alfred at iminungkahi na ituloy nila ang planong iminungkahi niya kanina, at ito ay naaprubahan. Ang unit na hiniling ni Alfred bilang dagdag na puwersa ay pinangunahan ng walang iba kundi ang ama ni Hina. Ang libing ng doktor ay ginanap ng may dignidad at pagmamahal, ngunit ang pagdating ni Satomichi ay pumukaw ng mga lumang alaala sa kalooban ni Dayo. Matagumpay na nakarating ang Cygnus sa himpilan ng Hawaii. Pinayagan sina Dayo, Ayaba, at Mayuka na lumabas. Sinamantala nina Elvira at Anisa ang pagkakataong tumambay at para ibigay kay Mayuka ang listahan ng mga bibilhin nila. Habang hinihintay si Mayuka, gustong malaman ni Ayaba ang tungkol sa relasyon ni Dayo sa kanyang ama, ngunit tumanggi si Dayo. Mukhang nahihiyang lumabas si Mayuka sa casual na damit dahil bihira siyang manamit ng ganoon. Tuwang-tuwa siya ng purihin. Sabay-sabay silang tumungo sa Alamona. Sa ibang lugar, ipinaalam ni Rear kay Django na malapit na silang magsagawa ng mga pagsubok sa bisa ng coupling system sa labanan ng grupo sa pamamagitan ng mga computer simulation.
Gayunpaman, hindi pa natatapos ang plano dahil hindi pa nakapagdesisyon ang mga nakatataas na commander. Hiniling ni Rear kay Ling na maghanda ng isang kahangahangang demonstrasyon dahil tumitindi ang pressure mula sa Political Bureau at sa Departamento ng Pananalapi. Nagmumokmok si Anisa dahil hindi siya pinayagang lumabas nang lumapit si From para makipag-usap, na agad na nagpasigla sa kanyang loob. Habang namimili, naisip ni Ayaba na kausapin si Satomichi para kay Dayo, ngunit tumanggi pa rin si Dayo dahil nakita niyang nag-aalala si Fiona sa relasyon ng mag-ama habang si Dayo naman ay ayaw magsabi ng totoo. Nagalit si Ayaba, kaya nagpa siya si Dayo na lumabas ng kotse at umalis ng mag-isa, hindi pinansin ang mga pagtatangka ni na Ayaba at Mayuka na pigilan siya. Hindi na pinansin ni Ayaba si Dayo at umalis na. Habang naglalakad ng mag-isa, ginugulo si Dayo ng mga salita ng kanyang ama at kapatid, isang buhol sa kanyang kalooban na hindi niya kayang tanggalin. Habang naglalakad, hindi niya inaasahang nakasalubong niya si Paul, ang mayordomo ng pamilya. Sa kotse, nang makita si Mayuka na mukhang malungkot, ikinwento ni Ayaba sa kanya ang tungkol sa sarili niyang pamilya. Ang ama ni Ayaba ay isang bumbero na palaging nagsasabi sa kanya na ang pagprotekta sa pamilya ay responsibilidad ng isang lalaki. Kaya nang pumanaw ang kanyang ama, nagpasya si Ayaba na mula noon, siya na mismo ang poprotekta sa kanyang pamilya. Ngunit nang sumali siya sa basketball team noong high school, tuluyan niyang nakalimutan ang pangakong iyon. Nang mapagtanto niya ito, wala na ang lahat, at wala na siyang magagawa. Kaya naman para sa kanya ay kitawa-tawa na si Dayo at ang kanyang ama ay nabuhay sa iisang panahon, ngunit nagtalo pa rin hanggang sa puntong nag-iiwasan sila. Habang nasa daan, nagkataong nakasalubong nila si Fiona at huminto para bumati. Sa Cygnus, ang mga pinuno ay hindi naman talaga nakahiga. Magkasama silang naupo at pinag-uusapan ang nakaraang labanan. Pinaghihinalaan ni Elvira na sangkotsihan at naniniwala siyang isa ito sa mga estratehikong tagapayo ng kaaway. Nang mabanggit ang pangalan niya, parehong nabahala sina Django at Elvira. Sa mismong sandaling iyon, iniisip din ni Han si Elvira dahil ang pinakakailangan niya ngayon ay ang cockpit na dinisenyo nito. Sa frame pa lang, ang mga volley answer ni Zegelia ay higit na nalampasan na ang mga nasa Alliance. Sakay ng Vajra, masayang nakikipag-usap si Victor kay Ulfrid. Kara-rating lang ng unit ni Victor at nagpaplano na silang pasukin ang base ng Hawaii at nakawin ang mga bagong volley answer ng Alliance. Lubos silang nagtitiwala sa planong ito dahil ang mga palihim na operasyon ang kanilang espesyalidad. Inutusan ni Victor si Hina na lumahok sa misyong ito dahil dati na niyang ginamit ang control interface ng bagong volley answer. Dahil ang mga bagong volley answer ay tumatakbo ng pares, nagboluntaryo rin si Bison na sumali at inaprubahan siya ni Victor. Sa ngayon, sinundo na rin ni Ayaba si Fiona. Nalungkot si Fiona dahil sinubukan na niyang hilingin sa kanyang ama na kausapin si Dayo, ngunit hindi ito nakinig. Nagpasya si Ayaba na bumalik at makipag-usap sa kanya ng personal, ngunit nag-aalala si Fiona na baka hindi makikinig ang kanyang ama sa isang tagalabas, at hindi rin siya sigurado kung makukumbansi niya itong makipagkita kay Ayaba. Dahil sa pag-aatubili ni Fiona, ayaw pilitin ni Ayaba ang bagay na ito. Iminungkahi ni Mayuka na samahan nila si Fiona sa pamimili para mapasaya ito. Inakala ni Fiona na sina Mayuka at Ayaba ay may date at nadaman niyang magiging awkward kung sumama sila. Nang tumanggi si Ayaba ay saka lamang siya pumayag na sumama sa kanila. Inakay si Dayo ng mayordomo upang salubungin ang kanyang ama. Nang makita ito, tumalikod si Dayo upang umalis, ngunit naalala niya ang mga salita ni Ayaba. Humarap siya sa kanyang ama. Matagal na tahimik na nagkatitigan ang dalawa. Ang eksena ay napalitan ng alaala ni Hina noong bata pa siya. Tahimik na umupo si Hina sa kanyang upuan, nakikinig habang ikinukwento ni Bison ang kanyang kwento sa lahat. Ilang bote at baso ang dinala. Itinaas nila ang kanilang mga baso bilang tanda ng tagumpay ng plano at ng kasaganaan ni Zegelia. Matapos maubos ng lahat ang kanilang mga tasa, nag-aalangan si Hina na humigop para lamang matuklasan na katas lamang ng ubas ang laman nito, na nagpatawa sa lahat. Sa restaurant, tahimik pa rin kumakain sina Dayo at ang kanyang ama. May gusto pa sanang sabihin si Dayo ngunit pinipigilan niya ito sa bawat pagkakataon. Si Satomichi ang unang nagsalita, na bumasag sa tahimik na kapaligiran. Nagpasalamat siya kay Dayo sa pagprotekta sa kanila sa Chidos. Nanatiling nakayuko si Dayo, sinasabing tungkulin lang niya iyon. Tinanong ni Dayo kung bakit dumalo si Satomichi sa libing ni Dr. Fermi. Malumanay na ipinaliwanag ni Satomichi na sila ng doktor ay matalik na magkaibigan. Malaki rin ang naitulong ng kumpanya niya sa pananaliksik ng doktor. Sa pamamagitan nito, marami nang nalaman si Satomichi tungkol kay Ayaba. Batay sa impormasyong iyon, hindi niya magawang magtiwala kay Ayaba.
Nag-aalala siya na ang isang sibilyang tulad ni Ayaba ay maaaring mapatay anumang oras, at kapag nangyari iyon, si Dayo ay magiging walang silbi. Ito ay taliwas sa orihinal na dahilan ni Dayo sa pagpapatala, upang protektahan ang kanyang pamilya at lahat ng nakapaligid sa kanya. Pinayuhan niya si Dayo na umalis sa militar at maghanap ng ibang paraan upang maglingkod sa kanyang bansa. Matapos makinig ng ilang sandali, sa wakas ay naipahayag na ni Dayo ang kanyang saloobin. Matapos marinig ang pagtatasa ni Dayo kay Ayaba, mas lalong nadama ni Satomichi na ang dalawa ay magkasalungat. Bago umalis, sinabi ni Dayo kay Satomichi na natutuwa siyang nakapag-usap sila ngayon at nagpapasalamat siya na nag-aalala sa kanya ang kanyang ama. Natigilan si Satomichi nang marinig ang mga salitang iyon mula kay Dayo. Nang mapagtanto niyang unti-unting nagbabago ang kanyang anak, tumingin siya sa bintana at sinabihan si Dayo na umuwi paminsan-minsan. Sa panig ni Ayaba, natapos na ni Mayuka at Fiona ang kanilang masayang pamimili. Bumuti na ng husto ang pakiramdam ni Fiona, bagamat medyo nag-atubili siya ng oras na para bumalik. Nangako pa nga si Ayaba na hindi niya hahayaang pag-alitan siya ng kanyang ama. Matapos pag-isipang mabuti, pumayag siyang bumalik. Pagdating nila sa restoran, palabas na si Dayo. Tuwang-tuwa si Fiona nang malaman niyang kumain na sina Dayo at ang kanilang ama. Nang hapong iyon, nag-usap ng napakatagal ang magkapatid. Sandaling tinitigan ni Mayuka si Ayaba, pagkatapos ay naglakas loob na magtanong kung gusto na ba nitong bumalik sa sarili niyang panahon. Ang tanging nagawa na lang ni Ayaba ay humingi ng tawad dahil wala rin naman siyang sagot sa tanong na iyon. Kinabukasan, sinimulan ni Dayo at Ayaba ang kanilang mga pagsasanay. Madali nilang nakamit ang mga layunin ng sesyon. Nang tumakbo si Mayuka upang batiin sila, agad na muling nagtalo ang dalawa, na nag-iwan sa kanya na walang magawa kundi bamantong hininga at inis. Malapit na ang mga Vajra sa base ng Hawaii. Upang maiwasan ang pagtuklas, gumamit sila ng maliliit na bangka upang makarating sa Pampang. Nagtago sila sa Ayaba, sina Dayo, at From ay nabigyan ng pagkakataong makita mismo sina Sky Knight at Firebrand, ang pinakaunang mga prototype ng mga talino na nabuo ng alyansa. Orihinal na nakaimbak dito para sa mga layunin ng pananaliksik, hindi nakakailanganin ang mga ito kapag natapos na ang mga bagong Valley Answer. Nang gabing iyon, hindi inaasahang nakatanggap ang base ng isang distress signal mula sa Transport Aircraft No. 507. Nasunog ang mga makina nito, kaya binigyan ito ng pahintulot para sa isang emergency landing sa base. Walang kahit kaunting hinala ang nagtakbuhan para tumulong ang lahat ng nasa base. Sa ilalim ng takip na ito, matagumpay na naipuslit papasok ang mga operatiba ng Zejilian gamit ang mga nakabalat kayong maitim ang balat. Sunod-sunod na sumabog ang mga bombang itinanim nila ng maaga. Nagpakita rin ang kanilang mga mandirigma, nagpaputok sa buong base. Nagdulot ng kaguluhan ang eksena. Muling nawala si Hina sa mga alaala ng kanyang pagkabata, at bumalik lamang sa realidad ng tawagin ni Victor ang kanyang pangalan. Madaling na-disable ng mga operatiba ng Zejilian ang alarm system. Kinumpirma ng alyansa na 8 Valley Answer ang nagdudulot ng kaguluhan sa buong base, at 2 sa kanila ang lumipad na palayo. Inutusan ni Django sina Elvera at Mayuka na bumalik sa mothership. Pupunta sina Ayaba at Dayo sa maintenance facility 7 para kunin sina Locson at Brad Ian, kasama si From na tutulong sa kanila. Binuksan ni Dayo ang isang locker at binigyan si Ayaba ng isang sandata, na nagpapaalala sa kanya na alagaan ang kanyang sarili. Mabilis na narating ng mga operatiba ng Zejilian ang lugar kung saan kinukumpuni sina Locson at Brad Ian. Sumugod si Bizen at ang isa pang operatiba sa mga sabungan, sinusubukang paandarin ang mga ito. Sa labas, nagsimula ng lumaban ang alyansa. Nanatiling walang pakialam si Victor, alam niyang kapag nasira na ng Bizen ang sistema ng seguridad, aalis na sila. Sumulyap si Hina kay Locson at hindi sinasadyang naisip si Ayaba. Sa sandaling iyon, isang sundalo ang natauhan at binunot ang kanyang baril, pinaputukan si Hina. Nang makita ito, tumilapon si Victor sa harap niya at tinamaan ng bala. Dahil sa kanilang kalamangan sa kanilang sariling larangan, mabilis na natunto ng mga tropa ng alyansa ang mga nanghihimasok at walang humpay na nagpaputok. Dahil sa pagtatago mula sa kanilang mga operatiba, nakatakas sina Hina at Victor, ngunit agad na isinara ng mga sundalo ng alyansa ang mga pinto pagkatapos, na ikinulong sina Bizen at ang isa pang operatiba sa loob. Sinamahan ng mga operatiba ng Zejilian sina Hina at Victor sa isang silid upang magtago, pagkatapos ay umalis upang muling makipagtulungan sa iba pang mga koponan at kumuha ng daan para makatakas. Nang sinubukan ni Hina na pigilan ang pagdurugo ni Victor, hinawakan niya ang kamay nito at sinabi ang totoo. Hindi si Hina ang tunay na anak ni Victor. Sa labas, isang nawasak na magiting ang bumagsak at hinarang din ang daanan ng grupo ni Ayaba. Bagamat walang nasaktan, nahiwalay si Ayaba at kinailangang humanap ng ibang paraan upang makarating sa itinalagang lokasyon.
Tumingin si Victor sa mga mata ni Hina at sinimulang isalaysay ang kwento mula 10 taon na ang nakalilipas. Noon, si Victor ay ipinadala sa larangan ng digmaan sa Zagreb at sa gitna ng mga guho, natagpuan niya si Hina. Wala siyang mga alaala, hindi makapagsalita, at punit-punit ang kanyang mga damit. Ang tanging naalala niya ay ang pangalang Hina. Kinuha siya ni Victor bilang biktima ng digmaan at sila ay naging isang pamilya. Papalapit na ang mga humahabol sa alyansa. Hinimok ni Victor si Hina na umalis bago pa nila siya matagpuan. Gusto niya sanang isama ito, ngunit alam niyang hindi siya makakaligtas dahil sa kanyang mga pinsala. Kaya pinili niyang maging isang magiting na ama hanggang sa huli. Umiyak si Hina at kumapit kay Victor. Sa kabila ng desperadong pagnanais na manatili, napilitan siyang umalis dahil sa mahirap na sitwasyon. Sinundan ng mga sundalo ang bakas ng dugo patungo sa pinagtatagwan ni Victor. Pagpasok pa lang nila, hinailan ni Victor ang aspili ng granada, dahilan para mamatay ang mga sundalong iyon. Sumandal si Hina sa pader sa sakit, paulit-ulit na inuulit ang mga huling salita ni Victor. Bigla niyang naalala ang kwentong ikinwento sa kanya ni Ayaba sa kuweba, at pagkatapos, na parang tadhana, lumitaw ito mismo sa kanyang harapan. Napaiyak si Hina. Hindi niya alam kung sino siya o kung saan siya nanggaling. Sa labas, nagpatuloy ang labanan sa pagitan ng magkabilang panig. Bumalik na ang mga karagdagang sundalo ni Zosh Ilian, ngunit patay na si Victor at wala na si Hina. Dahil sa pag-aalala ni Bizen sa kanya, mabilis na pumasok si Bizen sa pinto ng silid ng pagkukumpuni at nagmamadaling umalis upang hanapin si Hina. Naupo si Ayaba sa tabi ni Hina at nakinig sa kanyang kwento. Habang si Hina ay naliligaw sa kaguluhan, hinimok siya ni Ayaba na lumapit sa kanya. Naniniwala siya na kung matatanggap ng mga tao sa Signes ang isang taong katulad niya mula sa nakaraan, tatanggapin din nila si Hina kung ipapaliwanag niya ang lahat. Walang pakialam si Ayaba kung sino si Hina. Basta't siya si Hina, tatanggapin niya ang lahat tungkol sa kanya. Habang nag-aalangan pa rin si Hina, dumating si Bizen at itinutok ang baril kay Ayaba. Instinctively, inihagis ni Hina ang sarili sa harap ni Ayaba upang protektahan ito. Napagtanto ni Bizen na si Ayaba ang piloto ni Locson at napagpasyahan niyang pinagtaksilan sila ni Hina. Dahil sa galit, hindi binigyan ni Bizen si Hina ng pagkakataong magpaliwanag. Itinanong niya kung paano kayang ipagkanulo ng isang sundalong Zosh Ilian ang kanyang mga kasama at ang sarili nitong ama. Nakahawak ang daliri ni Bizen sa gatilyo, ngunit nanginginig ang kanyang kamay, hindi makaputok. Sumugod siya, hinawakan ang braso ni Hina, hinaila ito pahiga sa kanyang tagiliran, at itinutok ang kanyang baril kay Ayaba. Sakto sa oras na iyon, dumating sina Dayo at From. Agad na hinaila ni Bizen si Hina palayo. Gusto sanang habulin sila ni Ayaba ngunit hinaila siya pabalik ni From. Sinabihan ni Bizen si Hina na ituloy ang misyon kasama niya, at tumango lang ito bilang pagsang-ayon. Nagsimula ng sumugod ang mga Alliance Valiancers. Balak nilang habulin ang dalawang Valiancers na nakatakas, ngunit nakapansin sila ng sunod-sunod na paparating na mga missile. Agad na iniutos ni Django na ilagay ang Nectar Shield sa pinakamalayong distansya upang protektahan ang base. Ginagawa ng Valiancer Squadron ang kanilang makakaya upang maarang ang mga missile, ngunit may ilan pa ring nakalusot. Nakita ni Conrad na lumipad sina Locson at Brad Ian at inakala niyang dumating sina Dayo at Ayaba upang tumulong. Mabuti na lang at naiulat ni Dayo sa oras na ninakaw ng kalaban ang mga Valiancers. Inutusan ni Django ang squadron na barilin ang mga ninakaw na Valiancers upang hindi sila mahulog sa kamay ng kalaban, ngunit matigas na tumanggi si Ayaba dahil naroon pa rin si Hina sa loob. Ano man ang sabihin ng sinuman, talagang hindi hahayaan ni Ayaba na saktan si Hina ng sinuman. Dahil wala ng ibang pagpipilian, tanging sina Sky Knight at Firebrand na lamang ang maaaring gamitin ni Dayo at Ayaba para pumasok sa laban. Itinuring ni Elvera na masyadong mapanganib ang kanilang mga aksyon at inutusan silang bumalik agad sa base, ngunit hindi siya pinansin ni Ayaba at pinutol ang koneksyon. Pagkatapos ay inilipat ni Mayuka ang remote control priority ng dalawang Valiancers na iyon kay Elvera upang mapigilan niya ang pag-synchronize ni Dayo at Ayaba. Ngunit ng mga panahong iyon, matagumpay nang nakapag-couple sina Sky Knight at Firebrand. Sinaktan sina Dayo at Ayaba ng matinding sakit ng ulo. Nahihirapan si Bizen na patakbuhin ang hindi pamilyar na cockpit ng maabutin sila ni Dayo at Ayaba. Kumapit si Ayaba kay Locson at nagmakaawa kay Hina na tumigil na. Lalo lamang ikinagalit ni Bizen ang nakita niya, at itinulak niya si Locson diretso sa Valiancer ni Ayaba, balak niya itong patayin. Sumugod din si Dayo para protektahan ang kanyang kapareha. Isang marahas na alon ng sakit ang bumalot sa kanilang dalawa. Tila nasulyapan ni Dayo at Ayaba ang nakaraan ng isa't isa. Isang malakas na alon ng pagkabigla ang sumabog na nagpalipad sa kanilang dalawa sa matinding paghihirap.
Hindi naiiba si Bison. Tumawag si Alfredi upang ibalita na tapos na ang misyon at inutusan sina Bison at Hina na umatras sa tagpuan. Nais humabol ng squadron ng Alliance Valley Answer, ngunit naghulog ng mga bomba ang kalaban upang harangan ang kanilang landas, kaya matagumpay na nakatakas ang kalaban. Naiwan sina Dayo at Ayaba na hingal, hindi maintindihan ang nangyari. Kinabukasan, sina Dayo at Ayaba ay ipinadala para sa komprehensibong medikal na eksaminasyon. Galit na galit si Elvera dahil paulit-ulit niya silang binalaan tungkol sa mga panganib ng paggamit ng mga matandang Valley Answers, at wala sa kanila ang nakinig. Walang ipinakitang abnormalidad sa kanilang mga brainwave ang mga pagsusuri. Mas lalong lumihis ang waveform ni Dayo, ngunit ang kanilang compatibility ay tumaas ng 15%. Sa labanan noong nakaraang gabi, inayos ni Elvera ang ilang setting upang harangan ang proseso ng synchronization, ngunit nagpatuloy sila at nagkakonekta pa rin. Ang ugnayang ito ay higit pa sa lahat ng hula ni Elvera. Sa panig ng mga Zush Alien, isang tame time na seremonya ng pag-alaala ang ginanap para sa mga namatay sa labanan noong nakaraang gabi. Pagkatapos ng seremonya, matigas na iginiit ni Bison na malaman ang ugnayan sa pagitan ni Hina at Ayaba. Kahit sinabi niya kay Ayaba na walang namamagitin sa kanila, tumanggi si Bison na maniwala sa kanya, at wala nang ibang magawa. Ikinwento ni Hina kay Bison ang kanyang pinagdaanan, ngunit itinuring ito ni Bison bilang isang katawa-tawang kwento na ginawa lamang ni Ayaba para linlangan siya. Kinuha ni Hina ang hair clip bilang patunay, ngunit tinabig ito ni Bison. Nagbabala si Bison na kung ire-report niya ito, kahit si Elfried ay hindi siya patatawarin. Naniniwala siyang siya lang ang makakapagprotekta sa kanya ngayon. Bigla niya itong hinalikan sa mga labi, ngunit itinulak siya nito palayo at tumalikod ito at naglakad palayo. Matagal na tahimik si Hina, pagkatapos ay lumapit at kinuha ang hair clip na ibinigay sa kanya ni Ayaba. Matapos makuha sina Locsin at Brad Ian, agad na sinimula ng panig ng Zush Alien ang pagsasagawa ng mga eksperimento sa mga bagong Valley Answer, ngunit hindi matatag ang mga pagbasa, na nagdulot ng matinding sakit kay Bison sa loob ng cockpit. Mababa rin ang compatibility ni Bison. Sa kabaligtaran, ang mga resulta ni Hina ay ikinagulat ni Han, dahil wala siyang ipinakitang masamang epekto at nagtataglay ng kahangahangang mataas na pagiging tugma. Ipinahayag ni Han na siya ang magdadala ng magandang kinabukasan para kay Zush Ilya at sa kanya. Hinikayat niya itong subukan ng bagong gawang Coupling Valencia ni Zush Ilya upang ipaghiganti ang kanyang ama. Pero naisip niya si Ayaba at humingi ng oras kay Han para mag-isip. Inilabas ni Han ang isang maliit na bote ng gamot mula sa drawer ng kanyang mesa. Sinabi niya rito na nagambala ang mga brainwave nito pagkatapos ng mga pagsusuri, at ang iniksyong ito ay makakatulong na maibalik ang mga ito. Walang hinala si Hina at iniabot ang kanyang braso para sa iniksyon. Sinabi ni Dayo sa lahat na nakita niya ang mga alaala ni Ayaba bago niya pinakawalan ng coupling kasama si Sky Knight. Ayon sa pananaliksik ni Elvira, ang mga first-generation coupling Valley Answer ay lumikha ng mas matibay na mental link sa pagitan ng mga piloto. Lumampas ito sa pagbabahagi ng mga kaisipan kundi sa pagsaklaw sa mga alaala at kaloob-loobang damdamin. Dahil napakalakas ng ugnayan ng isip noong unang henerasyon, ang bisa ng pagsasama ay nalampasan din ang kasalukuyang mga makina. Ngunit habang mas malakas ang ugnayan ng isip, mas lumalabo ang hangganan sa pagitan ng sarili at ng iba. Ang patuloy na pag-synchronize sa ganoong estado ay magpapahirap sa pagpapanatili ng malay na kontrol na maglalagay ng napakalaking pile sa isip. Sa pinakamasamang kaso, maaari itong ikamatay. Sa pagkakataong ito, dahil napakataas ng antas ng pag-synchronize ni Dayo at Ayaba, natigil ito sa pagbabahagi ng mga alaala. Dahil sa karanasang ito sa pagbabahagi ng alaala, sa wakas ay napatunayan ni Ayaba na totoo ang lahat ng sinabi niya. Batay sa nakita ni Dayo, natitiyak na niya ngayon na si Hina ang may hawak ng sikreto sa paglalakbay sa panahon. Nang hapong iyon, inilipat si Hina sa 5th Pluton sa ilalim ng Administrative Bureau. Sinabi ni Han kay Alfred na nagboluntaryo siyang maging isang coupling pilot upang ipaghiganti ang kanyang ama. Tinagubilinan ni Han si Alfred na huwag nang pakialaman pa ang kanyang trabaho. Isang nag-aalalang Bison ang humarap kay Hina at pigilan siya, ngunit nang tumingin ito sa kanyang mga mata, parang may mali sa kanyang pakiramdam. Lumitaw si Dr. Han sa likuran niya at nagpaliwanag. Karaniwan, ang mga coupling pilot ay nangangailangan ng mahabang panahon ng pagsasanay upang makapag-synchronize sa parehong sistema at sa kanilang partner. Mabuti na lang at halos perpektong tugma si Hina para sa sistema, bagamat kasalukuyan siyang walang partner. Agad na nagboluntaryo si Bison. Sa kasamaang palad, ang kanyang waveform ay hindi tugma sa sistema at kay Hina. Ngunit hindi alintana ni Bison ang panganib sa kanyang sarili at iginiit na tulungan siya.
Kaya pumasok si Bison sa cockpit para sa pagsasanay, tiniis ang matinding sakit para makatayo sa tabi ni Hina. Ang lahat ay nangyayari ng eksakto tulad ng kalkulasyon ni Han. Sa panig ng Alliance, ang Cygnus at ang Pacific Fleet ay nagtipon upang maglunsad ng isang pag-atake sa isang base militar ng Zigilian. Ang pagnanakaw kina Locsin at Brad Ian ay nagpilit sa kanila na bilasan ang kanilang mga plano bago pa man makapagsanay si Zigilian ng sarili nilang mga Coupling pilot. Hanggang ngayon, atubili lamang na kinilala ng pamunuan ng Alliance ang kakayahan ng mga Coupling Valley Answer. Ngunit sa sandaling makuha sila ng kaaway, nagsimula ang takot. Ang mga bagong Valley Answer ay dinadala sa staging area. Walang itinago si Django at ipinaalam sa lahat ang plano. Palihim na gumagawa si Zigilian ng isang napakalaking kanya na pinangalanan ng Alliance na Gorgon, at ito ay natuklasan. Nang umagang iyon, sinimulan na ng Gorgon ang pag-charge ng enerhiya, na nagpapatunay na gumagana na ito. Nagpadala ito ng mga shockwave sa buong command. Ang mapanirang dulot ng Gorgon ay tinatayang nasa humigit kumulang 50 tonelada ng mga pampasabog, higit pa sa sapat upang tuluyang wasakin ang isang lungsod. Ang kanilang misyon sa pagkakataong ito ay salakayin ang base ni Zigilian sa Alaska at sirain ang Gorgon. Determinado si Ayaba na protektahan ang Cygnus, ngunit inamin niya na kung makakasalubong niya si Hina, hindi pa rin niya ito malalabanan, kahit alam niyang mapanganib iyon. Alam ni Dayo na walang makakakumbinsi kay Ayaba, kaya hinayaan niya itong gawin ang gusto niya. Nagtataka rin si Dayo kung bakit binanggit ni Hina ang pangalan niya sa mga alaala ni Ayaba. Dinala ni Margaret kay Teniente General Kagan, isang planong pandigma na ibinigay sa kanya ni Elfride kung magtatagumpay ang planong ito. Bilang tagapagtaguyod nito, maaaring mabawi ni Margaret ang kanyang posisyon sa loob ng koanihan ng administrasyon. Sa ngayon, kaya nang makipaglaban ni Bison kasama si Hina na siyang ikinatuwa niya. Ngunit walang kahit kaunting pagkagulat sa mga mata ni Hina. Ang tanging binanggit niya ay paghihiganti at kaluwalhatian para kay Zigilia. Niyakap siya ni Bison at idineklarang sabay-sabay nilang wawasakin si Ayaba. Walang pagtutol si Hina. Ang alyansa ay naghanda kasama ang tatlong mandirigmang handa sa pakikipaglaban. Kailangang hintayin ni Dayo at Ayaba ang pagdating ng mga bagong mandirigma bago sumali sa laban. Napansin ng Cygnus na mabilis na tumataas ang enerhiya ni Gorgon. Ito ay gumagalaw at inaasinta sila. Nagsimulang magpanik ang mga tripulante ng Cygnus. Napuno na ang karga ng Gorgon. Agad itong inutusan ni Kagan na magpaputok. Sinugod ni Gorgon ang buong kabundukan sa harap nito, at pinasabog ito diretso sa mga puwersa ng alyansa. Muntik nang makaiwas ang Cygnus, ngunit mahigit kalahati na ng bilang ng mga sundalo ang nawala ng alyansa. Patuloy na, ikakalat ang mga tauhan ng Zigilia upang lipulin ang mga nakaligtas. Mabilis na binago ng alyansa ang hanay nito at itinuloy ang plano. Ngayon lamang iniulat ni Bison kay Ulfrid na lumipat na siya sa unit ng Administrative Bureau. Sa tulong ni Locsin at Brad Ian, pinabagsak ng mga puwersang Zigilia ang maraming barkong pandigma ng alyansa. Hindi pa rin natatanggap ng squadron ng mga Valley Answer ng alyansa ang utos na maglunsad. Wala rin ang dalawang bagong Valley Answer sa gitna ng kaguluhan. Lahat ay nag-aalab sa pagkainip. Sinira ni Zigilia ang depensa ng alyansa, dahilan para masayang-masaya si Kagan nang magpasya siyang tanggalin muli si Gorgon. Sa sandaling iyon, naglabas ng utos ang barkong pamumuno ng alyansa sa lahat ng reserbang unit na sirain ang Gorgon. Dahil wala ng ibang pagpipilian, kinailangan ni Jingo na ipadala sina Dayo at Ayaba sa labanan gamit ang piloto ni Sky Knight at Firebrand. Ipinaalala sa kanila ni Elvira na sa anumang pagkakataon ay hindi sila dapat mag-synchronize gamit ang dalawang Valley Answer na iyon. Tutol din si Ulfrid sa pagpapaputok muli sa Gorgon dahil direktang kumukuha ito ng enerhiya mula sa Nectaribium. Ang dami ng Nectaribium na kinakailangan para sa isang putok ay katumbas ng buong taon ng output ng pagmimina ni Zigilia. Walang saysay ang pagkapanalo sa isang labanan habang dumaranas ng hindi na mababawi na pagkatalo. Sa makatuwid, inutusan ni Ulfrid ang kanyang squadron ng mga talino na mabilis na sumalakay sa gitna ng kaguluhan bago pa man makapagputok si Gorgon. Ang Cygnus ay hinayla rin sa labanan ng mga Taliban ni Zigilia. Mabilis na sumugod ang squadron ng mga talino upang malusutan ang pagkubkob. Patuloy na lumalaki ang bilang ng mga alyansa na naglalagay ng presyon sa mga squadron ng Zigilian. Nagpasya si Bison na makipagsabayan kay Hina upang lipulin ang natitirang puwersa ng alyansa. Ngunit nang tatanggapin na sana ni Hina ang pagsasama, isang matinding sakit ang dumaan at malabong mga imahe ang sumagi sa kanyang isipan. Walang ibang nagawa si Han kundi simulan ang pagsasama ng malayuan. Dahil sa pilitang pagsasabay nito, labis na nagdurusa si Hina. Ngunit kalaunan, natapos din ang proseso ng pagsasama. Muling nawala ng emosyon si Hina. Sumugod sina Hina at Bison, winasak ang mga puwersa ng alyansa.
Nabigla si Elvira na nakahanap si Zigilian ng mga kakabit na piloto sa maikling panahon. Tuwang-tuwa si Bison na magamit ang bagong kapangyarihang ito kasama si Hina. Sinamantala ng mga natitirang matatapang na sundalo ang pagkakataon upang ituloy ang kanilang pag-atake. Walang kapantay ang mga karaniwang Valley Answer ng Alliance para sa mga Coupling Valley Answer. Paulit-ulit na tinamaan ang Cygnus. Parehong nasira ang magkabilang makina sa gilid na nagpababa sa performance ng 40%. Nang tila pinakamasama na ang sitwasyon, dumating sina Dayo at Ayabo sakay ng mga bagong Valley Answer. Nang makita ni Ayabo ang dalawang Valley Answer sa harap niya, napagtanto niyang ito mismo ang mga nakita niya noon. Ang isa ay dumating upang patayin siya, at ang isa naman ay ginamit ni Hina upang iligtas siya. Sumugod sa kanila si Bison nang may pagkabaliw. Opisyal nang nagsimula ang labanan sa pagitan ng mga Coupling Valley Answer. Umabot sa 70% ang synchronization rate ni Dayo at Ayaba. Nawala ng kalamangan ang Zigilia. Agad na nag-utos ang alyansa ng isang ganap na pagsalakay. Nakakita sina Mayuka at Elvira ng isang anomalya sa pagkakabit ng kalaban. Tila may kung anong panlabas na pumipilit sa pag-synchronize. Maaari nilang samantalahin ang kahinaang ito upang makakuha ng kalamangan. Nagpanukala si Elvira ng isang matapang na ideya na may medyo mataas na antas ng panganib. Ngunit hindi nagatubiling magpatuloy si Ayaba dahil sigurado siyang si Hina ang taong nasa loob ng magiting na iyon. Biglang binitawan ng dalawa ang kanilang pagkakakabit na ikinagulat ng kalaban. Mabilis na lumipad si Ayaba papunta kay Hina at nakipag-ugnayan sa magiting na minamaneho nito. Tinanggal niya ang kanyang helmet para makita niya ng malinaw ang mukha nito at paulit-ulit na tinawag ang pangalan nito. Muling lumitaw ang mga piraso ng alaala sa kanyang isipan. Para bang ginising siya mula sa isang malalim na kawalan ng ulirat, isang alo ng sakit ang bumalot sa kanya. Biglang naputol ang pagsabay ni Hina at Bison. Nawala ng malay si Hina sa kanyang cockpit. Agad siyang kinuha ni Dayo at Ayabo at tumakas. Hinabol sila ni Bison nang may galit. 4 na minuto na lang ang layo ni Gorgon mula sa pagpapaputok, kaya kinailangan itong mabilis na wasakin ni Dayo at Ayaba. Sinusubukan pa ring pigilan ni Margaret si Kagan dahil ang sarili nilang mga tropa ay nasa larangan ng digmaan pa rin, ngunit wala siyang pakialam. Binuhat ni Ayabo at Dayo si Hina at lumipad ng buong bilis patungong Gorgon. Sa ngayon, nagkamalay na si Hina. Wala na siyang maalala na naging coupling pilot siya at ang tanging natatandaan niya ay ang pagtanggi niya sa alok ni Dr. Han bago naging blanco ang lahat. Tuluyan ang nabaliw si Bison at walang humpay silang inatake, hinihiling na ipagpatuloy ni Hina ang pakikipagtalik sa kanya. Nagdulot ito ng matinding sakit kay Hina. Nagmakaawa siya kay Bison na tumigil na, ngunit hindi ito nakinig. Para maiwasan ang muling pagpilit kay Hina na makipag-ugnayan muli, iminungkahi ni Ayaba na isynchronize na lang siya rito. Walang tigil ang pagtaas ng kanilang synchronization rate. Sa pagkakataong ito, pinili ni Hina na ibigay ang lahat ng kanyang tiwala kay Ayaba at tinanggap ang pakikipag-ugnayan. Ang pagkakita nito ay nagdulot kay Bison ng lubos na pagkabaliw. Walang kamalay-malay si Kagan sa nangyayari, at inutusan si Gorgon na magpaputok. Mabuti na lang at pinagsama ni Hina at Ayaba ang kanilang kapangyarihan upang bumuo ng isang makapangyarihang kalasag na pumihil sa mapaminsalang pagsabog ni Gorgon. Ang enerhiya ni Gorgon ay naging isang napakalaking globo na dumurog sa lahat ng bagay sa paligid nito. Ang globo ay biglang naging isang puwang na bitek na nagsimulang lumunin ang lahat ng bagay sa paligid nito. Natanggap ni Bison ang utos na umatras, ngunit ang mga makina ng kanyang Valley Answer ay hindi gumana, at sa kabila ng kanyang pinakamahusay na pagsisikap na bumilis, siya ay hindi mapigil ang nahila papasok sa bitek. Kinilala ni Ayaba na ito ang mismong bagay na nagdala sa kanya rito. Isang alimpuyo ng panahon. Sumubsob si Bison sa alimpuyo ngunit hindi tumigil sa pagmumura kay Ayaba. Matamang nakatitig si Hina sa vortex at naalala ang lahat ng sinabi sa kanya ni Ayaba. Sa sandaling iyon, naunawaan niya ang lahat at nagdesisyong lumipad papunta sa vortex. Gusto sana siyang sumugod ni Ayaba at hilahin pabalik, ngunit pinigilan siya ni Dayo. Nilamon ng vortex sina Bison at Hina, at ilang sandali pa ay nawala ito. Nang magising si Hina, natagpuan niya ang sarili sa isang dalampasigan. Lumabas siya ng cockpit, ikinabit ang hair clip na ibinigay sa kanya ni Ayaba sa kanyang buhok, at naniwala na mahahanap niya ito. Mag-isa, paulit-ulit na binabalikan ni Hina ang parehong yugto ng panahon para masigurong nailigtas niya si Ayaba. Paulit-ulit niya itong ginawa, ngunit kahit kailan ay hindi siya napigilan ni Ayaba. Nagising si Ayaba at nakita si Hina na lumilipad sa vortex, ngunit iba ang pagkakataong ito. Hindi siya pinigilan ni Dayo, sa halip ay lumipad siya sa tabi niya upang iligtas ito. Hirap pa rin si Bison na makatakas sa vortex.
Habang nagpapaalam si Hina, naabutan siya ni Ayaba sa tamang oras at kumapit, na sa wakas ay naputol ang walang katapusang loop. Alam niya na kung hindi babalik si Hina, maaaring mapatay ni Bison ang kanyang nakaraang sarili. Kaya bago tumakas sa vortex ng panahon, winasak ni Ayaba ang Valley Answer na minamaneho ni Bison, kaya't ibinalik niya ito sa nakaraan ng walang armas. Dahil sa kanilang magkatuwang na mga Valley Answer, tuluyang bumagsak si Zashilia. Winasak ng Alliance ang base ng Alaska, si Alfred at ang natitirang puwersa ng Zashilian ay tanging ang kaligtasan lamang ang nagawa nilang iligtas. Nagdiwang ang lahat sa panig ng Alliance, matapos matagumpay na maitaboy ang kalaban. Ligtas ding nakabalik sina Ayaba at Dayo. Bagamat napalampas niya ang pagkakataong bumalik sa kanyang sariling panahon, nanatiling positibo si Ayaba, naniniwalang may darating pang isa pang pagkakataon, dahil walang makakahula sa hinaharap. Nagsimulang magtalo muli sina Dayo at Ayaba, gaya ng dati. Tumawag si Ayaba sa Cygnus gamit ang radyo upang ipaalam sa kanila na darating siya para lumapag kasama ang isang bihag ng digmaan, at agad silang pinayagan na sumakay.